Ang pinakamalaking hiya? Ang mapagtanto na ang aking asawa, si Roberto, ay isang predator. Akala ko ako ang ilaw ng tahanan, nag-alaga sa aming buhay gamit ang pera ng aking mana. Pero sa kanya, wala akong halaga. Isa lang akong pawn. Umalis ako. Pero bit-bit ko ang isang secret weapon, ang note ng aking anak. Ang lihim na yaman na gusto niya, ang 50,000 insurance. Iyon ang trump card ko. Gusto niyang kunin ang aking dangal. Ngayon, ako naman ang magtuturo ng leksyon, isang leksyon na hindi niya malilimutan. Kung naramdaman mo ang sakit ng betrayal, like at share ito. Kwentuhan mo ako sa baba. Saan ka nanonood? Nagsimula ang umaga na parang isa lamang ordinaryong araw sa aming bahay sa isang mataong subdivision sa labas ng Makati City. Mahigit 2 taon na ang nakalipas ng ikasal ako kay Roberto, isang matagumpay na negosyante na nakilala ko pagkatapos ng aking diborsyo. Mukhang perpekto ang aming buhay sa mata ng lahat. Isang komportabling bahay, maraming pera sa bangko, at si Jasmine, ang aking anak, na sa wakas ay nagkaroon ng katatagang matagal na niyang kailangan. Si Jasmine ay laging isang mapagmasid na bata. Masyadong tahimik para sa isang 14 na taong gulang, tila sinisipsip niya ang lahat ng nasa paligid niya na parang espongha. Sa simula, mahirap ang relasyon nila ni Roberto, gaya ng inaasahan sa sinumang dalagita na nakikitungo sa isang stepfather, ngunit sa paglipas ng panahon, tila nagkaroon sila ng balanse. Iyon, sa tingin ko, ang akala ko. Noong Sabadong iyon, inimbitahan ni Roberto ang kanyang mga kasosyo sa negosyo para sa isang brunch sa aming bahay. Ito ay isang mahalagang kaganapan. Pag-uusapan nila ang pagpapalawak ng kumpanya at si Roberto ay partikular na sabik na mapahanga sila. Ginugol ko ang buong linggo sa paghahanda ng lahat, mula sa menu hanggang sa pinakamaliit na detalye ng dekorasyon. Nasa kusina ako at tinatapos ang salad nang biglang dumating si Jasmine. Ang kanyang mukha ay maputla at may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko agad matukoy. Tensyon, takot. "Mama!" bulong niya. Lumapit na parang ayaw niyang maagaw ang atensyon. "Kailangan kong may ipakita sa iyo sa kwarto ko." Pumasok si Roberto sa kusina sa sandaling iyon. Inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Palagi siyang impeccable manamit, kahit sa mga impormal na kaganapan sa bahay. "Ano ang binubulungan ninyong dalawa?" Tanong niya na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Wala namang importante," automatiko kong sagot. Humingi lang ng tulong si Jasmine sa akin sa isang bagay sa eskwelahan. "Mabuti, bilisan mo," sabi niya habang tinitingnan ng relo. "Darating ang mga bisita sa loob ng 30 minuto at kailangan kong nandoon ka para salubungin sila kasama ko." Tumango ako at sinundan ang aking anak sa pasilyo. Pagkapasok namin sa kanyang kwarto, mabilis niyang isinara ang pinto, halos masyadong marahas. "Ano ang nangyayari, anak? Tinatakot mo ako." Hindi sumagot si Jasmine. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang lamesa at inilagay sa aking mga kamay, kinakabahang tumitingin sa pinto. Inunat ko ang papel at binasa ang mga salitang minadaling isinulat. "Magkunwari kang may sakit at umalis ka na." "Jasmine, anong biro ito?" tanong ko, naguguluhan at medyo naiinis. Wala kaming oras para sa mga laro, hindi sa darating na mga bisita. "Hindi ito biro." Ang kanyang boses ay isang bulong lamang. "Pakiusap, Mama, magtiwala ka sa akin. Kailangan mong umalis sa bahay na ito ngayon. Mag-imbento ka ng kahit ano. Sabihin mo, masama ang pakiramdam mo, pero umalis ka." Ang pagkadesperada sa kanyang mga mata ay nagpatigil sa akin. Sa lahat ng taon ko bilang isang ina, hindi ko pa nakita ang aking anak na ganito kaseryoso, ganito katakot. "Jasmine, pinag-aalala mo ako. Ano ang nangyayari?" Tumingin siya muli sa pinto na parang natatakot na may nakikinig. "Hindi ko may paliwanag ngayon. Pangako, sasabihin ko sa iyo ang lahat mamaya. Pero ngayon, kailangan mong magtiwala sa akin. Pakiusap." Bago pa ako makapagpumilit, narinig namin ang mga yabag sa pasilyo. Umikot ang doorknob at lumitaw si Roberto. Ang kanyang mukha ay kitang-kita na naiirita.
Ano ang nagpapabagal sa inyo? Dumating na ang unang mga bisita. Tiningnan ko ang aking anak na ang mga mata ay tahimik na nagmamakaawa. Pagkatapos, sa isang impulse na hindi ko maipaliwanag, nagpa siya akong magtiwala sa kanya. Paumanhin, Roberto, sabi ko habang inilalagay ang aking kamay sa noo. Medyo nahihilo ako bigla. Sa tingin ko ay migraine ko na ito. Sumimangot si Roberto. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumitid. Ngayon pa, Elenita, ayos ka lang, kaninang 5 minuto ang nakalipas. Alam ko, biglaan lang, paliwanag ko, sinusubukang magmukhang totoong hindi maganda ang pakiramdam. Maaari na kayong magsimula nang wala ako. Iinom ako ng tableta at hihiga muna. Sa isang nakakabahalang sandali, inakala kong makikipagtalo siya. Ngunit tumunog ang doorbell at tila nagpasya siyang mas mahalaga ang pakikitungo sa mga bisita. Sige, ngunit subukan mong sumali sa amin sa lalong madaling panahon, sabi niya at lumabas ng kwarto. Nang kami ay muling mag-isa, hinawakan ni Jasmine ang aking mga kamay. Hindi ka hihiga, aalis na tayo ngayon din. Sabihin mo na kailangan mong pumunta sa botika para bumili ng mas matapang na gamot. Sasama ako sa iyo, Jasmine. Walang katuturan ito. Hindi ko pwedeng iwanan ang ating mga bisita. Mama, nanginginig ang boses niya. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi ito laro. Ito ay tungkol sa buhay mo. May isang bagay na napakatindi, napakatotoo sa kanyang takot na nakaramdam ako ng panginginig sa aking likod. Ano ang nakakatakot ng ganito sa aking anak? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Mabilis kong kinuha ang aking handbag at ang susi ng kotse. Nakita namin si Roberto sa sala, masiglang nakikipag-usap sa 2 lalaki na nakasuot ng suit. Roberto, paumanhin, putol ko. Lumalala ang sakit ng ulo ko. Pupunta ako sa botika para kumuha ng mas matapang na gamot. Sasamahan ako ni Jasmine. Ang kanyang ngiti ay nagyelo sandali bago lumingon sa mga bisita na may ekspresyon ng pagpaparaya. Hindi maganda ang pakiramdam ng asawa ko, paliwanag niya. Bumalik kayo kaagad, dagdag niya, lumingon sa akin, ang kanyang tono ay kaswal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Nang pumasok kami sa kotse, nanginginig si Jasmine. Magmaneho ka, Mama, sabi niya, nakatingin sa bahay na parang umaasa na may masamang mangyayari anumang sandali. Umalis ka na, malayo rito, ipapaliwanag ko ang lahat habang nasa daan. Pinaandar ko ang kotse, libu-libong tanong ang umiikot sa aking isipan. Ano ang maaaring maging seryoso upang mag-asal ng ganito ang aking anak? Nang magsimula siyang magsalita, gumuho ang buong mundo ko. Tinangka akong patayin ni Roberto, Mama. Anya, ang mga salita ay lumabas na parang pigil na hikbi. Narinig ko siya kagabi sa telepono na pinag-uusapan ang paglalagay ng lason sa tiyan mo. Bigla kong inihinto ang kotse. Muntik nang mabangga ang likod ng isang truck na nakatigil sa traffic light. Ang buo kong katawan ay nanigas at sandaling hindi ako makahinga, lalo na ang magsalita. Ang mga salita ni Jasmine ay parang walang katuturan, parang isang bagay na lumabas sa isang murang pelikulang suspense. Ano, Jasmine? Hindi iyan nakakatawa. Nasabi ko sa wakas, ang boses ko ay mas mahina kaysa sa nais ko. Sa tingin mo magbibiro ako sa ganito? Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang mukha ay baluktot sa isang ekspresyon na pinaghalong takot at galit. Narinig ko ang lahat, Mama, ang lahat. Pumito ang isang driver sa likod namin at napagtanto kong nagberde na ang traffic light. Otomatiko kong pinindot ang gas pedal, nagmamaneho ng walang patutunguhan, makalayo lamang sa bahay. Sabihin mo sa akin kung ano mismo ang narinig mo. Pakiusap ko. Sinusubukan kong panatilihin ang kalmado habang nararamdaman ko pa rin ang pagtibok ng aking puso laban sa aking mga tadyang na parang isang hayop na nakakulong. Huminga ng malalim si Jasmine bago nagsimula. Bumaba ako kagabi para uminom ng tubig. Gabi na, marahil 2:00 ng madaling araw. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng opisina ni Roberto at nakabukas ang ilaw. Nakikipag-usap siya sa telepono, bumubulong. Huminto siya na parang nagtitipon ng lakas. Una,
Inakala kong tungkol sa kumpanya, alam mo? Pero pagkatapos, sinabi niya ang pangalan mo. Mahigpit kong kinuyom ang manibela na namutla ang aking mga buko. Sabi niya, plano na ang lahat para bukas. Iinumin ni Elenita ang tsaa tulad ng dati niyang ginagawa sa mga kaganapang ito. Walang maghihinala. Magmumukha itong atake sa puso. Tinitiyak mo sa akin. At pagkatapos, tumawa siya, Mama. Tumawa siya na parang pinag-uusapan niya lang ang panahon. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Hindi ito maaaring totoo. Si Roberto, ang lalaking kasama ko sa kama, sa buhay ko, nagpaplanong patayin ako. Masyadong absurd ito. Baka nagkamali ka ng pagkakaintindi, mungkahi ko, desperadong naghahanap ng anumang alternatibong paliwanag. Baka tungkol sa ibang Elenita iyon o baka ito ay isang uri ng metapora para sa isang bagay na may kaugnayan sa negosyo. Madiin na umiling si Jasmine. Hindi, Mama, tungkol sa iyo ang pinag-uusapan niya, tungkol sa meeting ngayon. Sabi niya na kapag wala ka na sa daan, magkakaroon siya ng kumpletong access sa pera ng insurance at sa bahay. Nag-alinlangan siya bago idinagdag at binanggit niya rin ang pangalan ko. Sabi niya na pagkatapos ay haharapin niya ako sa isang paraan o sa iba pa. Ginapangan ng ginawang aking gulugod. Si Roberto ay laging napakamapagbigay, napaka-atento. Paano ako nagkamali ng ganito? Paano hindi ko napansin ang anuman? Bakit niya gagawin niyon? Bulong ko. Mas para sa sarili ko kaysa sa kanya. Ang life insurance, Mama, yung kinuha ninyo 6 na buwan na ang nakalipas, naaalala mo? 50 milyong piso, 50,000. Naramdaman ko na parang sinuntok ako sa tiyan, ang insurance. Oo nga. Nagpumilit si Roberto tungkol sa insurance na iyon na sinasabing ito ay para protektahan ako upang matiyak ang aking kinabukasan sakaling may mangyari sa kanya. Ngunit ngayon, sa ilalim ng masamang bagong liwanag na ito, napagtanto ko na ito ay kabaligtaran mula pa sa simula. Mayroon pa, patuloy ni Jasmine, ang kanyang boses ay halos bulong na. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sinimulan niyang suriin ang ilang papel. Naghintay ako na umalis siya at pumasok ako sa opisina. May mga dokumento tungkol sa kanyang mga utang, Mama. Napakaraming utang. Mukhang bangkarote na ang kumpanya. Itinigil ko ang kotse sa gilid ng daan. Hindi na makapagmaneho sa ganoong pagkalito ng isip. Si Roberto ay bangkarote. Paano hindi ko alam? Palagi niyang pinag-uusapan kung paano umuunlad ang negosyo, kung paano kami ligtas sa pananalapi. Nahanap ko rin ito, sabi ni Jasmine, kinukuha ang isang nakatiklop na papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang bank statement mula sa ibang bangko na nakapangalan sa kanya. Naglilipat siya ng pera doon sa loob ng maraming buwan, maliliit na halaga upang hindi maghinala. Kinuha ko ang papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Totoo ito, isang account na hindi ko alam, nag-iipon ng tila aming pera, ang pera ko talaga, mula sa pagbebenta ng kondominium na minana ko mula sa aking mga magulang. Ang katotohanan ay nagsimulang maging malinaw, malupit at hindi maikakaila. Si Roberto ay hindi lamang bangkarote, sistematiko niya akong ninanakawan sa loob ng maraming buwan, marahil mula pa sa simula ng aming kasal. At ngayon, habang nag-iipon ang mga utang at mas kaunting pera ang maililipat, napagpasyahan niya na mas malaki ang halaga ko kung patay kaysa sa buhay. Diyos ko, bulong ko, nakaramdam ng pagkahilo. Paano ako naging ganoon kabilis mabulag? Inilagay ni Jasmine ang kanyang kamay sa akin. Isang kilos ng kaaliwan na tila masyadong matanda na nagmula sa isang 14 taong gulang. Hindi mo kasalanan, Mama. Niloko niya ang lahat, pati na rin ako sa ilang sandali. Bigla, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa aking isipan. Jasmine, kinuha mo ba ang mga dokumentong iyon mula sa kanyang opisina? Paano kung mapansin niya na nawawala ang mga iyon? Paano kung maghinala siya na alam mo? Ang takot ay bumalik sa kanyang mga mata. Kumuha ako ng litrato gamit ang cellphone ko at ibinalik ko ang lahat. Sa tingin ko hindi niya mapapansin. Ngunit kahit sinabi niya iyon, hindi siya mukhang kumbinsido at hindi rin ako. Si Roberto ay masinop, mapagmasid.
Kung may isang bagay na wala sa lugar, mapapansin niya. Kailangan nating tumawag sa pulis. Nagpasya ako. Kinukuha ang aking cellphone. At ano ang sasabihin? Tanong ni Jasmine. Na pinag-uusapan niya ang pagpatay sa iyo sa telepono, na nakakita kami ng mga dokumento na nagpapakita na naglilipat siya ng pera. Wala tayong totoong ebidensya, Mama. Tama siya, syempre. Ito ang aming salita laban sa kanya, isang respetadong negosyante laban sa isang hysterical na ex-wife at isang problemadong dalagita. Maaari ko nang isipin kung paano babaguhin ang kwento. Habang pinag-iisipan namin ang aming mga option, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Roberto. Nasaan na kayo? Nagtatanong na ang mga bisita sayo. Isa pang panginginig ang gumapang sa aking gulugod. Ang kanyang mensahe ay mukhang normal, napakababaw, na parang hindi niya pinlano na patayin ako ilang oras na ang nakalipas. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Jasmine. Nanginginig ang boses. Ito ay isang tanong na wala akong sagot. Hindi kami maaaring bumalik sa bahay, malinaw iyon, ngunit hindi rin kami maaaring basta-basta maglaho ng walang plano. May mga resources si Roberto, mga koneksyon. Kung tatakas kami ng walang pag-iisip, makikita niya kami kalaunan. Una, kailangan namin ng ebidensya. Nagpasya ako sa wakas. Konkretong ebidensya na maaari naming dalhin sa pulis, tulad ng lason na balak niyang gamitin ngayon. Ang planong nagsimulang mabuo sa aking isipan ay mapanganib, marahil ay walang ingat. Ngunit habang ang paunang takot ay nagbigay daan sa isang malamig at nag-aalab na galit, alam ko na kailangan naming kumilos at mabilis. Babalik tayo, pag-aanunsyo ko, iniikot ang susi sa ignition. Ano? Nagdilat ang mga mata ni Jasmine sa takot. Mama, nababaliw ka na ba? Papatayin ka niya. Hindi, kung mahuli ko muna siya, sagot ko, nagulat sa katatagan ng sarili kong boses. Pag-isipan mo, Jasmine, kung aalis tayo ngayon ng walang ebidensya, ano ang mangyayari? Magtataka si Roberto na nagkaroon ako ng breakdown na dinala kita sa isang walang katuturang pag-uudyok. Sa paglipas ng panahon, makikita niya tayo at magiging mas vulnerable tayo. Mabilis akong lumingon, bumabalik sa direksyon ng aming bahay. Kailangan namin ng konkretong ebidensya, ang lason na balak niyang gamitin ngayon, ang aming pinakamahusay na pagkakataon. Kung makita natin yon, magkakaroon tayo ng isang bagay na tangible na maipakita sa pulis. Tinitigan ako ni Jasmine. Ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at paghanga. Pero paano natin gagawin nang hindi niya napapansin? Panatilihin natin ang pagkukunwari. Sasabihin ko na dumaan ako sa botika, uminom ng pain reliever at medyo mas maganda na ang pakiramdam ko. Ikaw, dumiretso ka sa kwarto mo, nagkukunwaring hindi maganda ang pakiramdam mo rin. Habang dinidistract ko si Roberto at ang mga bisita, maghanap ka sa opisina sa mga lugar na nakita mo siyang nagsusuri kamakailan. Dahan-dahang tumango si Jasmine. Ang kanyang tingin ay determinado, sa kabila ng kitang-kitang takot. At kung may makita ako, o mas masahol pa, paano kung mapansin niya ang ginagawa natin? Lumunok ako, sinusubukang huwag ipakita ang sarili kong takot. Magpadala ka ng mensahe na may salitang ngayon. Kung matanggap ko iyon, mag-iimbento ako ng dahilan at aalis tayo kaagad. Kung may makita ka, kumuha ka ng litrato, ngunit huwag kang kukuha ng anuman. Hindi tayo maaaring magrisgo na mapansin niya na may nawawala. Habang papalapit kami sa bahay, naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso ng mas malakas. Malapit na akong pumasok sa lungga ng lobo, alam ngayon na ang lalaking tinatawag kong asawa ay nagpaplanong patayin ako. Ang pag-iisip ay napaka-surreal na halos parang bangungot, isa na desperado akong magising. Nang iparada ko sa driveway ng garahe, napansin ko na mas maraming kotse kaysa nang umalis kami. Lahat ng mga bisita ay dumating na. Tandaan ang plano, sabi ko kay Jasmine habang naglalakad kami patungo sa pinto. Kumilos ng natural. Kung sa anumang sandali ay naramdaman mo na nasa panganib ka, umalis ka agad sa bahay. Pumunta ka sa bahay ni Aling Nena sa tabi. Naiintindihan mo? Tumango ang aking anak. Kinuyom ang aking kamay sandali bago pumasok. Ang bulong ng mga usapan at tawanan ang sumalubong sa amin pagkabukas namin ng pinto.
Sa sala, halos 10 tao ang masiglang nag-uusap, may hawak na baso ng champagne. Si Roberto ay nasa gitna, nagkukuwento ng isang bagay na nagpapatawa sa lahat. Nang makita niya kami, ang kanyang ngiti ay nag-alinlangan sandali bago bumalik sa dati. "Ah, nakabalik na kayo!" Bulalas niya, lumapit at inilagay ang isang braso sa aking baywang. Ang kanyang hawak na dating nakaaaliw, ngayon ay nagbigay sa akin ng pagkasuklam. "Gumaganda ba ang pakiramdam mo, mahal?" "Medyo," sagot ko, pilit na ngumiti. "Nagsisimula ng gumana ang gamot." "Mabuti na lang at narinig ko iyan." Lumingon siya kay Jasmine. "At ikaw, bata, mukha kang medyo maputla." "Sumasakit din ang ulo ko," bulong ni Jasmine. Ginagawa ng perpekto ang kanyang papel. Sa tingin ko, hihiga muna ako. Oo naman, sabi ni Roberto. Ang kanyang pag-aalala ay napaka-nakakumbinsi na kung hindi ko alam ang totoo ay maniniwala ako ng lubusan. "Magpahinga ka, kung kailangan mo ng anuman, nandito lang kami sa ibaba." Umakyat si Jasmine sa hagdan at sumali ako sa mga bisita. Tinanggap ang isang baso ng tubig na inalok sa akin ni Roberto. Tumanggi ako sa champagne na sinasabing hindi ito sasama sa gamot. "Walang tsaa ngayon?" tanong niya ng kaswal at nakaramdam ako ng panginginig sa aking gulugod. "Sa tingin ko ay hindi," sagot ko. Pinananatili ang aking tono na magaan. Sinusubukan kong iwasan ang caffeine kapag may migraine ako. May isang bagay na dumilim sa kanyang mga mata sa isang maikling sandali, ngunit mabilis itong nawala, pinalitan ng kanyang karaniwang alindog. "Matalino sa iyo, halika, gusto kong ipakilala ka sa isang tao." Habang ginagabayan ako ni Roberto sa pagitan ng mga bisita, pinanatili ko ang isang nakapirming ngiti sa aking mukha, kahit na sa loob ay nasa mataas na alerto ako. Sa tuwing hinahawakan niya ang aking braso o likod, kailangan kong pigilan ang impulse na lumayo. Ang bawat ngiti na ibinabato niya sa akin ngayon ay tila puno ng masamang second intention. Si Elenita ay isang propesora sa universidad, sabi niya sa isa sa kanyang mga kasosyo. Ang kanyang pagmamalaki ay tila totoo. Literatura ng Pilipinas, isang napakatalinong isip. Nakakabaliw na marinig ang mga papuring iyon. Alam na sa likod ng entablado ay nagpaplano siya ng aking katapusan. Ilang beses niya akong pinuri ng ganito habang lihim na nagbabalak laban sa akin. Ilang beses ang kanyang "mahal kita" ay naging maskara para sa "gusto ko ang pera mo." Lihim kong sinuri ang aking cellphone. Wala pang mensahe mula kay Jasmine. Nangangahulugan iyon na naghahanap pa rin siya o wala siyang nakitang kahina-hinala. Halos 20 minuto ang lumipas habang nag-uusap kami ni Roberto sa isang mag-asawa tungkol sa sitwasyon ng ekonomiya ng bansa. Nag-vibrate ang aking cellphone. Isang salita lamang sa screen. Ngayon, nanigas ang aking dugo. Kailangan naming umalis kaagad. "Paumanhin," sabi ko sa grupo, pilit na ngumiti. Kailangan kong tingnan kung paano ang pakiramdam ni Jasmine. Bago pa makapagprotesta si Roberto, mabilis akong lumayo, umakyat sa hagdan na halos tumatakbo. Natagpuan ko si Jasmine sa kanyang kwarto. Ang mukha ay maputla na parang papel. "Paparating siya," bulong niya, hinawakan ang aking braso. Narinig ko siyang umaakyat sa hagdan at tumakbo ako rito. "May nakita ka?" Tanong ko ng mabilis. Hinihila na siya patungo sa pinto. "Oo, sa opisina, isang maliit na bote na walang label na nakatago sa drawer ng lamesa. Kumuha ako ng litrato. Wala na kaming oras. Narinig namin ang mga yabag sa pasilyo at pagkatapos ay ang boses ni Roberto. "Elenita, Jasmine, nandyan ba kayo?" Nagpalitan kami ng mabilis na tingin ng aking anak. Hindi kami maaaring lumabas sa pasilyo ngayon, makikita niya kami. Ang bintana ng kwarto ay nakaharap sa likod ng bahay, ngunit nasa pangalawang palapag kami. Isang mapanganib na pagkahulog. "Manatili kayo kung nasaan kayo," bulong ko. "Magkukunwari, tayong nag-uusap lang." Bumukas ang pinto at pumasok si Roberto. Ang kanyang tingin ay agad na napako sa takot na mukha ni Jasmine. "Ayos lang ba rito?" tanong niya. Ang kanyang tono ay kaswal, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto, nagdududa. "Oo," sagot ko. Sinusubukang maging normal ang tunog. "Masakit pa rin ang ulo ni Jasmine.
Pumunta ako para tingnan kung kailangan niya ng anuman. Sinuri kami ni Roberto sandali. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumitid. Naiintindihan ko. At ikaw, mahal, medyo gumaling ang sakit ng ulo? Nagsinungaling ako. Sa tingin ko, maaari na akong bumalik sa party ngayon. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakahusay. Siya nga pala, naghanda ako ng espesyal na tsaa na gusto mo. Naghihintay ito sa iyo sa kusina. Binaligtad ang aking sikmura. Ang tsaa, ang bitag na binanggit niya sa telepono. Salamat, ngunit sa tingin ko ay ipapasa ko muna ngayon. Ang gamot. Nagpupumilit ako. Putol niya. Ang kanyang tono ay kaaya-aya pa rin, ngunit may bagong katatagan. Ito ay isang bagong timpla na in-order ko lalo na para sa iyo. Tumutulong ito sa sakit ng ulo. Napagtanto ko noon kung gaano kapanganib ang aming sitwasyon. Kung tumanggi ako ng masyadong madiin, maghihinala siya. Kung ininom ko ang tsaa, mamamatay ako. Sige, tinanggap ko sa wakas, sinusubukang manalo ng oras. Mananatili lang ako ng ilang minuto pa kay Jasmine. Nag-alinlangan si Roberto sandali na parang nagde-debate sa loob bago tumango. Huwag kang magtagal, nagtatanong na ang mga bisita sa'yo. Pagkaalis niya, isinara ang pinto sa likod niya, nagpalitan kami ng tingin ni Jasmine na nag-aalala. Ang tsaa, bulong niya. Magpupumilit siyang inumin mo iyon. Alam ko, sagot ko, nararamdaman ang paglaki ng panik. Kailangan nating umalis dito ngayon, sa bintana kung kinakailangan. Ngunit habang pinag-iisipan namin ang aming pagtakas, narinig ko ang isang bagay na nagpanigas sa akin, ang tunog ng isang susi na umiikot sa kandado. Ikinulong kami sa labas. Si Roberto ay hindi lamang nagbabantay sa amin, nakulong niya kami. Ikinulong niya tayo? Bulalas ni Jasmine, tumatakbo patungo sa pinto at sinusubukang buksan ito nang walang kabuluhan. Ang panik ay nagbanta na manalanta sa akin, ngunit pinilit ko ang sarili kong mag-isip ng makatwiran. Kung ikinulong kami ni Roberto, nangangahulugan iyon na naghinala siya sa isang bagay. Marahil napansin niya na na-invade ang kanyang opisina o marahil ang takot sa aming mga mata ay nagtaksil sa amin. Ang bintana, nagpasya ako, mabilis na lumipat doon. Ito na lang ang tanging labasan natin ngayon. Binuksan ko ang kurtina at tumingin sa ibaba. Ito ay isang pagkahulog ng mga 5 metro patungo sa damuhan sa likod. Hindi nakamamatay, syempre, ngunit mapanganib na sapat upang magdulot ng malubhang pinsala kung hindi kami mag-iingat. Napakataas, Mama, sabi ni Jasmine, baluktot ang mukha sa takot. Alam ko, mahal, ngunit wala tayong pagpipilian. Tumingin ako sa paligid ng kwarto, naghahanap ng isang bagay na makakatulong sa amin. Ang aking mga mata ay napadpad sa kumot ng kama. Maaari nating gamitin ito bilang isang pansamantalang lubid. Mabilis kong inalis ang kumot at sinimulan itong itali sa mabigat na base ng lamesa. Hindi ito magiging sapat ang haba upang dalhin kami sa lupa, ngunit makabuluhan itong babawasan ang taas ng pagkahulog. Mama! Tawag ni Jasmine ng mahina, itinuro ang pinto. Bumabalik siya. Hinasa ko ang aking pandinig na pagtanto kong tama siya. May mga yabag na lumalapit sa pasilyo. Si Roberto ay bumabalik at may nagsasabi sa akin na hindi ito para tingnan ang aming kalagayan. Mabilis, bulong ko, tinatapos ang buhol sa lamesa at inihagis ang kumot sa bintana. Ikaw muna ang mauna, bumaba ka hanggat maaari gamit ang kumot at pagkatapos ay bumitaw. Subukan mong bumagsak sa iyong mga tuhod at gumulong upang ipamahagi ang impact. Nag-alinlangan lamang si Jasmine ng 1 segundo bago pumwesto sa bintana. Ang mga binti ay nasa labas. Ang mga yabag ay mas malapit na. Narinig namin ang susi na ipinapasok sa kandado. Bumaba, utos ko. Tinutulungan siyang hawakan ng mahigpit ang kumot. Sa nakakagulat na liksi, nagsimulang bumaba si Jasmine, ginagamit ang kumot bilang isang pansamantalang lubid. Balisa akong nanood habang umaabot siya sa dulo ng tela, mga 2 metro pa rin mula sa lupa. Bumitaw na ngayon, utos ko, nakita na nagsisimula ng bumukas ang pinto. Bumitaw si Jasmine sa kumot at nahulog sa damuhan, gumulong tulad ng iniutos ko.
Sa isang nakakatakot na sandali, inakala kong nasaktan siya. Ngunit nakita ko siyang bumangon, kumikindat upang ipahiwatig na maayos siya. Wala ng oras. Si Roberto ay pumapasok sa kwarto. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ko ang kumot at tumalon sa bintana, dumulas sa tela nang napakabilis na nasunog ang aking mga kamay. Nang umabot ako sa dulo, narinig ko ang isang galit na sigaw na nagmumula sa kwarto. "Elenita!" Ang boses ni Roberto, hindi makilala sa galit, ay nagtulak sa akin na bitawan ang kumot ng walang pag-aalinlangan. Nakahulog ako ng walang ayos sa damuhan, nakaramdam ng matinding sakit sa kaliwang bukong-bukong. Ngunit ang adrenaline ay napakarami kaya't halos hindi ko na irehistro ang sakit. Agad na bumangon. "Takbo!" sigaw ko kay Jasmine, na nakatayo ilang metro ang layo, nakatingin sa itaas nang may takot. Sinundan niya ang aking tingin. Nakita si Roberto na nakasilip sa bintana. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang maskara ng galit. Sa isang nakakatakot na sandali, inakala kong tatalon siya sa likod namin, ngunit sa halip ay nawala siya sa aming paningin. Bumababa siya sa hagdan! Alert ko, hinawakan ang kamay ni Jasmine. Kailangan nating maging mabilis. Tumakbo kami sa likod bahay, bahagyang pilay dahil sa sakit sa aking bukong-bukong, patungo sa mababang pader na naghihiwalay sa aming ari-arian mula sa gilid na kalye. Tumalon muna si Jasmine at nahirapan akong sumunod, nakaramdam ng matinding sakit nang lumapag ako sa kabilang panig. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Jasmine, humihingal. Mabilis akong tumingin sa paligid, tinatasa ang aming mga opsyon. Ang aming bahay ay nasa isang gated community, subdivision na hindi masyadong binabantayan. Ang pangunahing security gate ay mga 500 metro ang layo, ngunit sa oras na ito, naalerto na ni Roberto ang mga gwardiya. Marahil ay nag-iimbento ng isang kwento tungkol sa kanyang mentally unstable na asawa na tumakas kasama ang dalagitan niyang anak. Mabilis akong tumingin sa paligid, tinatasa ang aming mga opsyon. Ang aming bahay ay nasa isang gated community, subdivision, na hindi masyadong binabantayan. Ang pangunahing security gate ay mga 500 metro ang layo. Ngunit sa oras na ito, naalerto na ni Roberto ang mga gwardiya. Marahil ay nag-iimbento ng isang kwento tungkol sa kanyang mentally unstable na asawa na tumakas kasama ang dalagitan niyang anak. Doon, nagpasya ako, itinuro ang isang grupo ng mga puno na patungo sa isang mas kakahuyan na bahagi ng subdibisyon. Maaari tayong dumaan sa kagubatan at lumabas sa service entrance. Habang tumatakbo kami, narinig ko ang tunog ng mga pinto na bumabagsak at malalakas na boses. Naalerto ni Roberto ang mga bisita, binago ang aming pagtakas sa isang pampublikong spectacle. Inisip ko siyang nagkukunwari ng pag-aalala, na nagsasabi ng isang bagay tulad ng, "Hindi maganda ang pakiramdam ng asawa ko. Nagkakaroon siya ng mga ganoong episode minsan. Pakiusap. Tulungan ninyo akong hanapin siya." Ang pag-iisip ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang baliwalain ang sakit at tumakbo ng mas mabilis. Hindi ko papayagan na gawin niya akong kontrabida sa kwentong ito. Naabot namin ang kagubatan, isang maliit na likas na kanlungan na ginagamit ng mga residente para sa paglalakad. Sa oras na ito ng araw, ito ay desyerto na isang biyaya. Sinundan namin ang isang makitid na landas. Sinusubukan naming manatiling tahimik habang sumusulong kami. "Ang mga litrato," na alaala ko, tiningnan si Jasmine. "Nasa iyo pa ba ang mga litrato ng bote?" Tumango siya, kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa upang ipakita sa akin. Ang cellphone ni Jasmine ay nagpakita ng mga imahe ng isang maliit na amber vial na walang label, nakatago sa pagitan ng mga dokumento sa drawer ng lamesa ni Roberto. Napaka-ordinaryo nito, napaka-anonymous, na hindi mapapansin ng sinuman. Ngunit alam ko na naroon ang sandata na pinlano ng aking asawa na gamitin laban sa akin. "Mayroon pa," sabi ni Jasmine. Iniscroll ang daliri sa screen upang magpakita ng iba pang mga litrato. Nahanap ko rin ito. Ang susunod na imahe ay nagpakita ng isang papel na may hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Roberto. Isang listahan ng mga oras at mga obserbasyon. 10:30, darating ang mga bisita. 11:45, ihain ang tsaa,
magkakabisa sa 15-20 minuto. 12:10, tumawag ng ambulansya, huli na ang lahat. Pinaligtad ang aking sikmura. Ito ay isang detalyadong kronograma ng aking kamatayan, binalak na parang nag-oorganisa ng isang business meeting. Malamig, metodiko, mula sa kanyang sariling kamay. Diyos ko, pulong ko, talaga bang papatayin niya ako ngayon? Narinig namin ang mga boses mula sa malayo na lumalapit sa kagubatan. Umabot na roon ang paghahanap. Halika, pilit ko, hinihila ang kamay ni Jasmine. Malapit na ang service gate. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Ngayon ay wala na sa landas, sa pagitan ng mga puno at palumpong, sinusubukang manatiling malayo sa mga boses. Ang aking bukong-bukong ay tumitibok sa bawat hakbang, ngunit ang takot ay isang malakas na anesthetic. Sa wakas, natanaw namin ang maliit na metal gate na ginagamit ng mga empleyado upang pumasok at lumabas sa subdibisyon. Nakalock, sabi ko, sinusubukang itulak ito ng walang tagumpay. Tumingin si Jasmine sa paligid ng desperado hanggang sa kumislap ang kanyang mga mata sa isang ideya. Mama, ang ID mo sa subdibisyon ay pwedeng ipasa sa reader. Mabilis kong kinuha ang aking handbag at kinuha ang card na ginagamit namin upang pumasok at lumabas sa subdibisyon. Ipinaskan ko ito sa reader, nagdarasal na gumana. Sumindi ang berdeng ilaw at ang pinto ay umikot ng may click. Lumabas kami sa isang makitid, tahimik na kalye sa likod ng subdivision, malayo sa pangunahing pasukan. Ito ay isang karaniwang residential area na may simpleng mga bahay at ilang negosyo. Walang tao sa kalye sa oras na iyon ng Sabado. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Jasmine. Mahigpit pa rin na hawak ang aking kamay. Mabilis akong nag-isip. Hindi kami maaaring pumunta sa bahay ng mga kaibigan o kamag-anak. Iyon ang mga unang lugar na hahanapin kami ni Roberto. Kailangan namin ng isang lugar na anonymous, pansamantala. Sasakay tayo ng taxi patungo sa mall. Nagpasya ako. Mula roon, makakapag-isip tayo ng mas mabuti at pupunta sa himpilan ng pulisya. Naglakad kami ng mabilis patungo sa isang mas malaking avenue kung saan nakatawag kami ng taxi. Tiningnan kami ng driver nang may pag-usisa, dalawang babaeng humihingal, may gusot na damit at takot na ekspresyon. Ngunit hindi siya nagtanong nang humiling ako na dalhin kami sa pinakamalapit na mall. Sa panahon ng biyahe, ipinatong ni Jasmine ang kanyang ulo sa aking balikat, nanginginig ng bahagya. Ayos ka lang, anak? Tanong ko ng mahina, hinahaplos ang kanyang buhok. Natatakot ako, pag-amin niya. Paano kung makita niya kami? Hindi niya tayo makikita, paniniguro ko, na may mas malaking kumpiyansa kaysa sa talagang nararamdaman ko. Pupunta tayo sa pulis, sa mga ebidensya na nakuha mo, poprotektahan nila tayo. Sa mall, naghanap ako ng isang discreet na lugar kung saan maaari kaming umupo. Isang coffee shop sa ikalawang palapag, ang tila mainam. Sapat na abala upang hindi kami mapansin, ngunit hindi masyadong masikip. Nag-order kami ng 2 hot chocolate at umupo sa isang sulok. Kailangan nating tumawag sa pulis ngayon, sabi ko, kinukuha ang aking cellphone. Doon ko napansin ang 12 ng missed calls at mensahe mula kay Roberto. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang huling mensahe. Elenita, pakiusap, umuwi na kayo. Nag-aalala ako sa iyo at kay Jasmine. Kung ito ay dahil sa pagtatalo natin kahapon, maaari tayong mag-usap. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Mahal kita. Ang pagiging hindi totoo ng mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng isang bagong alon ng pagkahilo. Ginagawa niya ang kanyang narrative, gumagawa ng ebidensya na hindi ako stable, marahil ay nag-iimbento pa ng isang pagtatalo na hindi kailanman nangyari. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Jasmine. Pinapanood ang aking ekspresyon. Gumagawa ng alibi. Sagot ko, ipinakita sa kanya ang mensahe. Magtataka siya na nagkaroon ako ng isang uri ng breakdown na inakala ko ang lahat. Doon, nagpasya ako, itinuro ang isang grupo ng mga puno na patungo sa isang mas kakahuyan na bahagi ng subdibisyon. Maaari tayong dumaan sa kagubatan at lumabas sa service entrance. Habang tumatakbo kami, narinig ko ang tunog ng mga pinto na bumabagsak at malalakas na boses. Naalerto ni Roberto ang mga bisita, binago ang aming pagtakas sa isang pampublikong spektakol. Inisip ko siyang nagkukunwari ng pag-aalala,
na nagsasabi ng isang bagay tulad ng, "Hindi maganda ang pakiramdam ng asawa ko." Nagkakaroon siya ng mga ganoong episode minsan. Pakiusap, tulungan ninyo akong hanapin siya. Ang pag-iisip ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang baliwalain ang sakit at tumakbo ng mas mabilis. Hindi ko papayagan na gawin niya akong kontrabida sa kwentong ito. Naabot namin ang kagubatan, isang maliit na likas na kanlungan na ginagamit ng mga residente para sa paglalakad. Sa oras na ito ng araw, ito ay desyerto na isang biyaya. Sinundan namin ang isang makitid na landas, sinusubukan naming manatiling tahimik habang sumusulong kami. Ang mga litrato, na alaala ko, tiningnan si Jasmine. "Nasa iyo pa ba ang mga litrato ng bote?" Tumango siya, kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa upang ipakita sa akin. Ang cellphone ni Jasmine ay nagpakita ng mga imahe ng isang maliit na amber vial na walang label, nakatago sa pagitan ng mga dokumento sa drawer ng lamesa ni Roberto. Napaka-ordinaryo nito, napaka-anonymous, na hindi mapapansin ng sinuman. Ngunit alam ko na naroon ang sandata na pinlano ng aking asawa na gamitin laban sa akin. "Mayroon pa," sabi ni Jasmine, iniscroll ang daliri sa screen upang magpakita ng iba pang mga litrato. "Nahanap ko rin ito." Ang susunod na imahe ay nagpakita ng isang papel na may hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Roberto. Isang listahan ng mga oras at mga obserbasyon. 10:30, darating ang mga bisita. 11:45, ihain ang tsaa, magkakabisa sa 15 to 20 minuto. 12:15, tumawag ng ambulansya, huli na ang lahat. Binaligtad ang aking sikmura. Ito ay isang detalyadong kronograma ng aking kamatayan, binalak na parang nag-oorganisa ng isang business meeting. Malamig, metodiko, mula sa kanyang sariling kamay. "Diyos ko," bulong ko, "talaga bang papatayin niya ako ngayon?" Narinig namin ang mga boses mula sa malayo na lumalapit sa kagubatan. Umabot na roon ang paghahanap. "Halika," pilit ko, hinihila ang kamay ni Jasmine. Malapit na ang service gate. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Ngayon ay wala na sa landas, sa pagitan ng mga puno at palumpong, sinusubukang manatiling malayo sa mga boses. Ang aking bukong-bukong ay tumitibok sa bawat hakbang, ngunit ang takot ay isang malakas na anesthetic. Sa wakas, natanaw namin ang maliit na metal gate na ginagamit ng mga empleyado upang pumasok at lumabas sa subdivision. "Nakalock," sabi ko, sinusubukang itulak ito ng walang tagumpay. Tumingin si Jasmine sa paligid ng desperado hanggang sa kumislap ang kanyang mga mata sa isang ideya. "Mama, ang ID mo sa subdivision ay pwedeng ipasa sa reader." Mabilis kong kinuha ang aking handbag at kinuha ang card na ginagamit namin upang pumasok at lumabas sa subdivision. Ipinaskan ko ito sa reader, nagdarasal na gumana. Sumindi ang berdeng ilaw at ang pinto ay umikot ng may click. Lumabas kami sa isang makitid, tahimik na kalye sa likod ng subdivision, malayo sa pangunahing pasukan. Ito ay isang karaniwang residential area na may simpleng mga bahay at ilang negosyo. Walang tao sa kalye sa oras na iyon ng Sabado. "Saan tayo pupunta ngayon?" tanong ni Jasmine. Mahigpit pa rin na hawak ang aking kamay. Mabilis akong nag-isip. Hindi kami maaaring pumunta sa bahay ng mga kaibigan o kamag-anak. Yun ang mga unang lugar na hahanapin kami ni Roberto. Kailangan namin ng isang lugar na anonymous, pansamantala. "Sasakay tayo ng taxi patungo sa mall." Nagpasya ako. Mula roon, makakapag-isip tayo ng mas mabuti at pupunta sa himpilan ng pulisya. Naglakad kami ng mabilis patungo sa isang mas malaking avenue kung saan nakatawag kami ng taxi. Tiningnan kami ng driver ng may pag-usisa, dalawang babaeng humihingal, may gusot na damit at takot na ekspresyon. Ngunit hindi siya nagtanong nang humiling ako na dalhin kami sa pinakamalapit na mall. Sa panahon ng biyahe, ipinatong ni Jasmine ang kanyang ulo sa aking balikat, nanginginig ng bahagya. "Ayos ka lang, anak?" tanong ko ng mahina, hinahaplos ang kanyang buhok. Natatakot ako, pag-amin niya. Paano kung makita niya kami? "Hindi niya tayo makikita," paniniguro ko, na may mas malaking kumpiyansa kaysa sa talagang nararamdaman ko. "Pupunta tayo sa pulis, sa mga ebidensya na nakuha mo, poprotektahan nila tayo."
Sa mall, naghanap ako ng isang discreet na lugar kung saan maaari kaming umupo. Isang coffee shop sa ikalawang palapag, ang tila mainam. Sapat na abala upang hindi kami mapansin, ngunit hindi masyadong masikip. Nag-order kami ng 2 hot chocolate at umupo sa isang sulok. Kailangan nating tumawag sa pulis ngayon, sabi ko, kinukuha ang aking cellphone. Doon ko napansin ang 12 ng missed calls at mensahe mula kay Roberto. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang huling mensahe. Elenita, pakiusap, umuwi na kayo. Nag-aalala ako sa iyo at kay Jasmine. Kung ito ay dahil sa pagtatalo natin kahapon, maaari tayong mag-usap. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Mahal kita. Ang pagiging hindi totoo ng mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng isang bagong alon ng pagkahilo. Ginagawa niya ang kanyang narrative, gumagawa ng ebidensya na hindi ako stable, marahil ay nag-iimbento pa ng isang pagtatalo na hindi kailanman nangyari. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Jasmine. Pinapanood ang aking ekspresyon. Gumagawa ng alibi. Sagot ko, ipinakita sa kanya ang mensahe. Magtataka siya na nagkaroon ako ng isang uri ng breakdown na inakala ko ang lahat. Mabilis akong tumingin sa paligid, tinatasa ang aming mga opsyon. Ang aming bahay ay nasa isang gated community, subdivision na hindi masyadong binabantayan. Ang pangunahing security gate ay mga 500 metro ang layo, ngunit sa oras na ito, naalerto na ni Roberto ang mga gwardiya. Marahil ay nag-iimbento ng isang kwento tungkol sa kanyang mentally unstable na asawa na tumakas kasama ang dalagitan niyang anak. Mabilis akong tumingin sa paligid, tinatasa ang aming mga opsyon. Ang aming bahay ay nasa isang gated community, subdivision, na hindi masyadong binabantayan. Ang pangunahing security gate ay mga 500 metro ang layo. Ngunit sa oras na ito, naalerto na ni Roberto ang mga gwardiya. Marahil ay nag-iimbento ng isang kwento tungkol sa kanyang mentally unstable na asawa na tumakas kasama ang dalagitan niyang anak. Doon, nagpasya ako, itinuro ang isang grupo ng mga puno na patungo sa isang mas kakahuyan na bahagi ng subdibisyon. Maaari tayong dumaan sa kagubatan at lumabas sa service entrance. Habang tumatakbo kami, narinig ko ang tunog ng mga pinto na bumabagsak at malalakas na boses. Naalerto ni Roberto ang mga bisita, binago ang aming pagtakas sa isang pampublikong spectacle. Inisip ko siyang nagkukunwari ng pag-aalala, na nagsasabi ng isang bagay tulad ng, hindi maganda ang pakiramdam ng asawa ko. Nagkakaroon siya ng mga ganoong episode minsan. Pakiusap, tulungan ninyo akong hanapin siya. Ang pag-iisip ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang baliwalain ang sakit at tumakbo ng mas mabilis. Hindi ko papayagan na gawin niya akong kontrabida sa kwentong ito. Naabot namin ang kagubatan, isang maliit na likas na kanlungan na ginagamit ng mga residente para sa paglalakad. Sa oras na ito ng araw, ito ay desyerto na isang biyaya. Sinundan namin ang isang makitid na landas, sinusubukan naming manatiling tahimik habang sumusulong kami. Ang mga litrato, naalaala ko, tiningnan si Jasmine. Nasa iyo pa ba ang mga litrato ng bote? Tumango siya, kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa upang ipakita sa akin. Ang cellphone ni Jasmine ay nagpakita ng mga imahe ng isang maliit na amber vial na walang label, nakatago sa pagitan ng mga dokumento sa drawer ng lamesa ni Roberto. Napaka-ordinaryo nito, napaka-anonymous, na hindi mapapansin ng sinuman. Ngunit alam ko na naroon ang sandata na pinlano ng aking asawa na gamitin laban sa akin. Mayroon pa, sabi ni Jasmine, iniscroll ang daliri sa screen upang magpakita ng iba pang mga litrato. Nahanap ko rin ito. Ang susunod na imahe ay nagpakita ng isang papel na may hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Roberto. Isang listahan ng mga oras at mga obserbasyon. 10:30, darating ang mga bisita. 11:45, ihain ang tsaa, magkakabisa sa 15-20 minuto. 12:10, tumawag ng ambulansya, huli na ang lahat. Pinaligtad ang aking sikmura. Ito ay isang detalyadong kronograma ng aking kamatayan, binalak na parang nag-oorganisa ng isang business meeting. Malamig, metodiko, mula sa kanyang sariling kamay. Diyos ko, pulong ko, talaga bang papatayin niya ako ngayon?
Narinig namin ang mga boses mula sa malayo na lumalapit sa kagubatan. Umabot na roon ang paghahanap. Halika, pilit ko, hinihila ang kamay ni Jasmine. Malapit na ang service gate. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Ngayon ay wala na sa landas, sa pagitan ng mga puno at palumpong, sinusubukang manatiling malayo sa mga boses. Ang aking bukong-bukong ay tumitibok sa bawat hakbang, ngunit ang takot ay isang malakas na anesthetic. Sa wakas, natanaw namin ang maliit na metal gate na ginagamit ng mga empleyado upang pumasok at lumabas sa subdibisyon. Nakalock, sabi ko, sinusubukang itulak ito ng walang tagumpay. Tumingin si Jasmine sa paligid ng desperado hanggang sa kumislap ang kanyang mga mata sa isang ideya. Mama, ang ID mo sa subdibisyon ay pwedeng ipasa sa reader. Mabilis kong kinuha ang aking handbag at kinuha ang card na ginagamit namin upang pumasok at lumabas sa subdibisyon. Ipinaskan ko ito sa reader, nagdarasal na gumana. Sumindi ang berdeng ilaw at ang pinto ay umikot ng may click. Lumabas kami sa isang makitid, tahimik na kalye sa likod ng subdivision, malayo sa pangunahing pasukan. Ito ay isang karaniwang residential area na may simpleng mga bahay at ilang negosyo. Walang tao sa kalye sa oras na iyon ng Sabado. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Jasmine. Mahigpit pa rin na hawak ang aking kamay. Mabilis akong nag-isip. Hindi kami maaaring pumunta sa bahay ng mga kaibigan o kamag-anak. Iyon ang mga unang lugar na hahanapin kami ni Roberto. Kailangan namin ng isang lugar na anonymous, pansamantala. Sasakay tayo ng taxi patungo sa mall. Nagpasya ako. Mula roon, makakapag-isip tayo ng mas mabuti at pupunta sa himpilan ng pulisya. Naglakad kami ng mabilis patungo sa isang mas malaking avenue kung saan nakatawag kami ng taxi. Tiningnan kami ng driver nang may pag-usisa, dalawang babaeng humihingal, may gusot na damit at takot na ekspresyon. Ngunit hindi siya nagtanong nang humiling ako na dalhin kami sa pinakamalapit na mall. Sa panahon ng biyahe, ipinatong ni Jasmine ang kanyang ulo sa aking balikat, nanginginig ng bahagya. Ayos ka lang, anak? Tanong ko ng mahina, hinahaplos ang kanyang buhok. Natatakot ako, pag-amin niya. Paano kung makita niya kami? Hindi niya tayo makikita, paniniguro ko, na may mas malaking kumpiyansa kaysa sa talagang nararamdaman ko. Pupunta tayo sa pulis, sa mga ebidensya na nakuha mo, poprotektahan nila tayo. Sa mall, naghanap ako ng isang discreet na lugar kung saan maaari kaming umupo. Isang coffee shop sa ikalawang palapag, ang tila mainam. Sapat na abala upang hindi kami mapansin, ngunit hindi masyadong masikip. Nag-order kami ng 2 hot chocolate at umupo sa isang sulok. Kailangan nating tumawag sa pulis ngayon, sabi ko, kinukuha ang aking cellphone. Doon ko napansin ang 12 ng missed calls at mensahe mula kay Roberto. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang huling mensahe. Elenita, pakiusap, umuwi na kayo. Nag-aalala ako sa iyo at kay Jasmine. Kung ito ay dahil sa pagtatalo natin kahapon, maaari tayong mag-usap. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Mahal kita. Ang pagiging hindi totoo ng mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng isang bagong alon ng pagkahilo. Ginagawa niya ang kanyang narrative, gumagawa ng ebidensya na hindi ako stable, marahil ay nag-iimbento pa ng isang pagtatalo na hindi kailanman nangyari. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Jasmine, pinapanood ang aking ekspresyon. Gumagawa ng alibi. Sagot ko, ipinakita sa kanya ang mensahe. Magtataka siya na nagkaroon ako ng isang uri ng breakdown na inakala ko ang lahat. Doon, nagpasya ako, itinuro ang isang grupo ng mga puno na patungo sa isang mas kakahuyan na bahagi ng subdibisyon. Maaari tayong dumaan sa kagubatan at lumabas sa service entrance. Habang tumatakbo kami, narinig ko ang tunog ng mga pinto na bumabagsak at malalakas na boses. Naalerto ni Roberto ang mga bisita, binago ang aming pagtakas sa isang pampublikong spektakol. Inisip ko siyang nagkukunwari ng pag-aalala na nagsasabi ng isang bagay tulad ng, "Hindi maganda ang pakiramdam ng asawa ko." Nagkakaroon siya ng mga ganoong episode minsan. Pakiusap, tulungan ninyo akong hanapin siya. Ang pag-iisip ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang baliwalain ang sakit at tumakbo ng mas mabilis. Hindi ko papayagan na gawin niya akong kontrabida sa kwentong ito.
Naabot namin ang kagubatan, isang maliit na likas na kanlungan na ginagamit ng mga residente para sa paglalakad. Sa oras na ito ng araw, ito ay desyerto na isang biyaya. Sinundan namin ang isang makitid na landas, sinusubukan naming manatiling tahimik habang sumusulong kami. Ang mga litrato, na alaala ko, tiningnan si Jasmine. Nasa iyo pa ba ang mga litrato ng bote? Tumango siya, kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa upang ipakita sa akin. Ang cellphone ni Jasmine ay nagpakita ng mga imahe ng isang maliit na amber vial na walang label, nakatago sa pagitan ng mga dokumento sa drawer ng lamesa ni Roberto. Napaka-ordinaryo nito, napaka-anonymous, na hindi mapapansin ng sinuman. Ngunit alam ko na naroon ang sandata na pinlano ng aking asawa na gamitin laban sa akin. Mayroon pa, sabi ni Jasmine, iniscroll ang daliri sa screen upang magpakita ng iba pang mga litrato. Nahanap ko rin ito. Ang susunod na imahe ay nagpakita ng isang papel na may hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Roberto. Isang listahan ng mga oras at mga obserbasyon. 10:30, darating ang mga bisita. 11:45, ihain ang tsaa, magkakabisa sa 15 to 20 minuto. 12:15, tumawag ng ambulansya, huli na ang lahat. Binaligtad ang aking sikmura. Ito ay isang detalyadong kronograma ng aking kamatayan, binalak na parang nag-oorganisa ng isang business meeting. Malamig, metodiko, mula sa kanyang sariling kamay. Diyos ko, bulong ko, talaga bang papatayin niya ako ngayon? Narinig namin ang mga boses mula sa malayo na lumalapit sa kagubatan. Umabot na roon ang paghahanap. Halika, pilit ko, hinihila ang kamay ni Jasmine. Malapit na ang service gate. Nagpatuloy kami sa pagtakbo. Ngayon ay wala na sa landas, sa pagitan ng mga puno at palumpong, sinusubukang manatiling malayo sa mga boses. Ang aking bukong-bukong ay tumitibok sa bawat hakbang, ngunit ang takot ay isang malakas na anesthetic. Sa wakas, natanaw namin ang maliit na metal gate na ginagamit ng mga empleyado upang pumasok at lumabas sa subdivision. Nakalock, sabi ko, sinusubukang itulak ito ng walang tagumpay. Tumingin si Jasmine sa paligid ng desperado hanggang sa kumislap ang kanyang mga mata sa isang ideya. Mama, ang ID mo sa subdivision ay pwedeng ipasa sa reader. Mabilis kong kinuha ang aking handbag at kinuha ang card na ginagamit namin upang pumasok at lumabas sa subdivision. Ipinaskan ko ito sa reader, nagdarasal na gumana. Sumindi ang berdeng ilaw at ang pinto ay umikot ng may click. Lumabas kami sa isang makitid, tahimik na kalye sa likod ng subdivision, malayo sa pangunahing pasukan. Ito ay isang karaniwang residential area na may simpleng mga bahay at ilang negosyo. Walang tao sa kalye sa oras na iyon ng Sabado. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Jasmine. Mahigpit pa rin na hawak ang aking kamay. Mabilis akong nag-isip. Hindi kami maaaring pumunta sa bahay ng mga kaibigan o kamag-anak. Iyon ang mga unang lugar na hahanapin kami ni Roberto. Kailangan namin ng isang lugar na anonymous, pansamantala. Sasakay tayo ng taxi patungo sa mall. Nagpasya ako. Mula roon, makakapag-isip tayo ng mas mabuti at pupunta sa himpilan ng pulisya. Naglakad kami ng mabilis patungo sa isang mas malaking avenue kung saan nakatawag kami ng taxi. Tiningnan kami ng driver ng may pag-usisa, dalawang babaeng humihingal, may gusot na damit at takot na ekspresyon. Ngunit hindi siya nagtanong nang humiling ako na dalhin kami sa pinakamalapit na mall. Sa panahon ng biyahe, ipinatong ni Jasmine ang kanyang ulo sa aking balikat, nanginginig ng bahagya. Ayos ka lang, anak? Tanong ko ng mahina, hinahaplos ang kanyang buhok. Natatakot ako, pag-amin niya. Paano kung makita niya kami? Hindi niya tayo makikita, paniniguro ko, na may mas malaking kumpiyansa kaysa sa talagang nararamdaman ko. Pupunta tayo sa pulis, sa mga ebidensya na nakuha mo, poprotektahan nila tayo. Sa mall, naghanap ako ng isang discreet na lugar kung saan maaari kaming umupo. Isang coffee shop sa ikalawang palapag, ang tila mainam. Sapat na abala upang hindi kami mapansin, ngunit hindi masyadong masikip. Nag-order kami ng 2 hot chocolate at umupo sa isang sulok. Kailangan nating tumawag sa pulis ngayon, sabi ko, kinukuha ang aking cellphone.
Doon ko napansin ang 12 ng missed calls at mensahe mula kay Roberto. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang huling mensahe. Elenita, pakiusap, umuwi na kayo. Nag-aalala ako sa iyo at kay Jasmine. Kung ito ay dahil sa pagtatalo natin kahapon, maaari tayong mag-usap. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Mahal kita. Ang pagiging hindi totoo ng mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng isang bagong alon ng pagkahilo. Ginagawa niya ang kanyang narrative, gumagawa ng ebidensya na hindi ako stable, marahil ay nag-iimbento pa ng isang pagtatalo na hindi kailanman nangyari. Ano ang ginagawa niya? Tanong ni Jasmine, pinapanood ang aking ekspresyon. Gumagawa ng alibi. Sagot ko, ipinakita sa kanya ang mensahe. Magtataka siya na nagkaroon ako ng isang uri ng breakdown na inakala ko ang lahat. Isa pang mensahe ang dumating. Tumawag ako sa pulis. Hinahanap na nila kayo. Nag-aalala sila sa inyong dalawa. Pakiusap, Elenita, isipin mo si Jasmine. Nanigas ang aking dugo. Isinama niya ang pulis, ngunit hindi bilang biktima, bilang nag-aalalang asawa ng isang emotionally unstable na babae. Nagpapalubha ito sa lahat, bulong ko. Kung hinahanap tayo ng pulis batay sa kanyang kwento, tiningnan ako ni Jasmine ng may takot. Ano ang gagawin natin? Huminga ako ng malalim, sinusubukang ayusin ang aking mga iniisip. Kailangan namin ng tulong, isang tao na maniniwala sa amin at makapagbibigay ng suporta laban sa mga akusasyon ni Roberto. Tatawagan ko si Ate Fatima Reyes, nagpasya ako sa wakas. Si Ate Fatima Reyes ay kaibigan ko sa kolehiyo at ngayon ay isang kriminalista na abogado. Hindi kami madalas mag-usap, ngunit nagpapanatili kami ng koneksyon. Kung may isang tao na makakapagbigay ng patnubay sa amin sa sandaling ito, siya iyon. Dinayal ko ang kanyang numero, nagdarasal na sumagot siya sa Sabado. Fatima, si Elenita ito, sabi ko nang sumagot siya. Mayroon akong seryosong problema, kailangan ko ang tulong mo. Sa loob ng sumunod na 20 minuto, ipinaliwanag ko ang lahat. Ang nota ni Jasmine, ang pag-uusap na narinig ng aking anak, ang mga litrato ng bote at ang kronograma, ang aming desperadong pagtakas. Nakinig si Fatima ng walang istorbo, nagtatanong lamang ng tiyak na mga tanong upang linawin ang mga detalye. Nasaan na kayo ngayon? Tanong niya sa wakas. Sa mall, sagot ko, sa coffee shop sa ikalawang palapag. Manatili kayo dyan, utos niya. Pupuntahan ko kayo. Darating ako sa loob ng 30 minuto. Huwag kayong kakausap ng sino man, lalo na ng pulis hanggang sa dumating ako. Naiintindihan? Oo, tinanggap ko. Nakaramdam ng sandaling kaginhawaan. Salamat, Fatima. Habang naghihintay kami, nanatili kaming tahimik ni Jasmine, kinakabahang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid namin. Ang bawat lalaki na pumapasok sa coffee shop ay nagpapanginig sa akin, natatakot na makita ang mukha ni Roberto. Paano mo nalaman? Tanong ko kay Jasmine sa wakas, hinahawakan ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Paano mo napansin na may mali kahit bago mo pa narinig ang pag-uusap na iyon? Tumingin si Jasmine sa ibaba, nag-aalinlangan. Nagdududa na ako sa kanya sa loob ng ilang panahon, Mama, pag-amin niya. Maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo kapag inakala niyang walang nakakakita sa kanya. Malamig, calculated. At kung paano siya kinakabahan kapag binabanggit mo ang pera mula sa pagbebenta ng kondo. Lumunok ako na pagtanto kung gaano karaming senyales ang binaliwala ko dahil sa sobrang pagkahumaling, sobrang pagkabulag na nagmamahal. Minsan, patuloy ni Jasmine, narinig ko siyang nag-uusap sa telepono kung paano matagal ang plano. Sa oras na iyon, inakala kong tungkol sa trabaho, ngunit pagkatapos na marinig ko ang pag-uusap kagabi, nagsimulang magkaroon ng kabuluhan ang lahat. Tumulo ang luha sa aking mukha habang ang katotohanan ay tumama sa akin ng buong lakas. Ang aking dalagita na anak ay napansin ang panganib ng mas maaga kaysa sa akin. Pinrotektahan niya ako nang dapat ay ako ang nagpoprotekta sa kanya. Patawad, bulong ko. Kinuyom ang kanyang mga kamay. Patawad dahil hindi ko nakita. Hindi mo kasalanan, sabi ni Jasmine na may pagkamay gulang na nagulat sa akin. Niloko niya ang lahat, napakahusay niya doon. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking cellphone na may bagong mensahe.
Si Roberto muli, nakita ng pulis ang dugo sa kwarto ni Jasmine. Elenita, ano ang ginawa mo? Pakiusap, sabihin mo sa akin na ayos lang kayong dalawa. Ipinakita ko ang mensahe kay Jasmine, na namutla. Dugo. Walang dugo sa kwarto ko. Naglalagay siya ng ebidensya. Sabi ko, nakaramdam ng bagong takot. Sinusubukang palabasin na sinaktan kita. O mas masahol pa. Dinala nito ang lahat sa isang bagong antas ng panganib. Si Roberto ay hindi lamang sinusubukang palabasin akong hindi stable. Ikinrimina niya ako para sa isang krimen na hindi ko ginawa. Umalis na tayo rito, sabi ni Jasmine, nagsisimulang tumayo. Paano kung pumunta rito ang pulis para hanapin tayo? Hindi, sagot ko ng matatag. Sabi ni Fatima maghintay tayo. Kung aalis tayo ngayon, magmumukha lang na tumatakas tayo, na magbibigay ng mas maraming kredibilidad sa mga kasinungalingan ni Roberto. Doon ko nakita sa kabilang panig ng coffee shop ang dalawang unipormadong pulis na pumapasok at tumitingin sa paligid na parang may hinahanap. Mama, bulong ni Jasmine, napansin din ang mga pulis. Kalma, utos ko, kahit na ang sarili kong puso ay tumitibok ng mabilis. Wala tayong ginawang masama. Mayroon tayong ebidensya. Kakausapin natin sila, ngunit nang may labis na pag-iingat. Nakita kami ng mga pulis at nagsimulang lumapit sa aming lamesa. Nakita ko ang pagkilala sa kanilang mga mata. Marahil mayroon silang description namin. Marahil ay mga litrato pa. Ginang Elenita Mendoza, tanong ng isa sa kanila, huminto sa aming lamesa. Oo, ako iyon. Sagot ko, pinananatili ang aking boses na kalmado hanggat maaari. Ang iyong asawa ay labis na nag-aalala sa iyo at sa iyong anak. Sabi niya, ang kanyang tono ay propesyonal, ngunit maingat. Nagulat siya na umalis ka sa bahay sa isang nabagabag na estado, marahil ay naglalagay sa menor de edad sa panganib. Bago pa ako makasagot, sumabat si Jasmine. Iyan ay kasinungalingan. Sinusubukan kaming patayin ng stepfather ko. Mayroon akong ebidensya. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis na skeptikal pagkatapos ng madiin na pahayag ni Jasmine. Ang mas matanda, isang lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang na may abuhing buhok sa gilid, ay sumimangot. Iyan ay isang napakaseryosong akusasyon. Hija, sabi niya, ang kanyang tono ay mas seryoso na ngayon. Mayroon kaming ebidensya, pilit ko. Pinananatili ang aking boses na mahina ngunit matatag. Nahanap ng aking anak ang isang bote ng lason sa opisina ng aking asawa kasama ang isang kronograma na nagdetalye kung paano at kailan niya pinlano na patayin ako ngayon. Ang mas batang pulis na nanatiling tahimik hanggang noon ay humakbang pasulong. Ginang, ipinaalam sa amin ng iyong asawa na maaari kang dumadaan sa mga psychological problem. Sabi niya, maingat na pinili ang mga salita. Sabi niya, nagkaroon ka ng mga katulad na episode noon. Ang galit ay kumulo sa loob ko. Si Roberto ay naghanda ng perpektong lupa. Iyan ay walang katuturan. Wala akong anumang episode, sagot ko, nakikipaglaban upang mapanatili ang composure. Nagsisinungaling sa inyo ang aking asawa dahil natuklasan namin ang kanyang mga plano. Kinuha ni Jasmine ang kanyang cellphone. Tingnan ninyo, sabi niya, ipinakita ang mga litrato na kinuha niya. Ito ang bote na nakita ko na nakatago sa kanyang opisina at ang papel na ito ay may kronograma kung kailan niya ako lalasunin. Sinuri ng mga pulis ang mga litrato, ang kanilang mga ekspresyon ay mahirap basahin. Mukhang isang karaniwang bote ito, sabi ng mas matanda. Tungkol sa papel, maaari itong maging anumang note. Wala akong nakikita na malinaw na nagpapahiwatig ng isang plano ng pagpatay. Naramdaman ko ang paglaki ng desperasyon. Hindi nila kami sineseryoso. Hindi ninyo naiintindihan, pilit ko. Pinanatili niya kaming isolated sa loob ng maraming buwan. Kinokontrol niya ang aming pananalapi, ang aming mga galaw. Natuklasan namin kamakailan na siya ay bangkarote at naglilipat ng aking pera sa mga secret account. Mama, putol ni Jasmine, itinuro ang pasukan ng coffee shop. Si Attorney Fatima iyon. Tumingin ako sa direksyon na itinuro at nakita ang aking kaibigan na mabilis na naglalakad patungo sa amin.
Kahit pagkatapos ng napakaraming taon, makikilala ko siya kahit saan. Matangkad, may kumpiyansa na tindig, bihis na impeccable sa isang navy blue blazer sa kabila ng pagiging Sabado. Ang kanyang determinadong tingin ay nagdala sa akin ng matinding kaginhawaan. "Elenita," sabi niya, huminto sa tabi namin at agad na sinuri ang sitwasyon. Nakikita ko na dumating na ang pulis. "Sino kayo, ginang?" tanong ng mas matandang pulis. "Attorney Fatima Reyes," sagot niya, nag-abot ng isang business card. Kriminalista na abogado, kinakatawan ko si Ginang Elenita Mendoza at ang kanyang anak na si Jasmine. Agad na nagbago ng focus ang mga pulis. "Attorney Reyes, nakatanggap kami ng isang report mula kay Ginoong Roberto Mendoza na nagsasabing ang kanyang asawa ay mentally unstable at maaaring magdulot ng panganib sa menor de edad," paliwanag ng pulis. "Naiintindihan ko," sabi ni Fatima na may bahagyang ngiti. "At isinaalang-alang ninyo, syempre, na si Ginoong Mendoza ay maaaring gumagawa ng maling akusasyon upang takpan ang kanyang sariling mga krimen. Tama ba?" Ang katahimikan ng mga pulis ay nagpapahiwatig. "Linawin natin ang ilang punto," patuloy ni Fatima, umupo sa tabi ko. "Ang aking mga kliyente ay may photographic evidence ng mga potensyal na nakamamatay na sangkap at nakasulat na dokumentasyon na nagpapahiwatig ng isang plano upang lasunin si Ginang Mendoza. Bukod pa rito, nasaksihan ng menor de edad na si Jasmine ang isang pag-uusap sa telepono kung saan malinaw na tinalakay ni Ginoong Mendoza ang kanyang mga plano. Tila isinasaalang-alang ng mga pulis ang bagong impormasyon na ito, ngunit nag-aalinlangan pa rin. "Mayroon ba kayong warrant upang dalhin ang aking mga kliyente?" tanong ni Fatima ng direkta. "Wala, Attorney Reyes," pag-amin ng mas matandang pulis. "Nag-iimbestiga lang kami sa isang potensyal na nawawalang tao pagkatapos ng report ni Ginoong Mendoza." "Mabuti, tulad ng nakikita ninyo, walang nawawala," sagot ni Fatima ng matipid. "Ang aking mga kliyente ay maayos at ligtas, malayo sa isang kapanipaniwala na banta sa kanilang buhay." Binanggit ni Ginoong Mendoza ang dugo na natagpuan sa kwarto ng menor de edad, komento ng mas batang pulis na nakatingin kay Jasmine. Sabi niya nag-aalala siya na baka may ginawa ang ina. Huminga ng kinakabahan si Jasmine. "Iyan ay walang katuturan, walang dugo sa kwarto ko. Naglalagay siya ng ebidensya." "Gusto kong kumpirmahin kung ayos lang ang menor de edad," pilit ng pulis. "Malinaw na ayos siya," sagot ni Fatima, "at nasa ilalim siya ng aking legal na proteksyon. Sa ngayon, iminumungkahi ko na bumalik kayo sa himpilan at magrehistro ng isang countercharge na gagawin ko ngayon din. Attempted homicide, falsification of evidence, at false communication of a crime laban kay Ginoong Roberto Mendoza." Ang mga pulis ay tila hindi komportable, ngunit hindi na nagpumilit. "Kailangan namin na magpakita kayo sa himpilan upang magbigay ng pahayag," sabi sa wakas ng mas matandang pulis. "Siyempre," tinanggap ni Fatima. "Nandoon kami sa loob ng isang oras. Ngayon, kung papayagan ninyo kami, kailangan naming mag-usap ng pribado." Sa pag-aatubili, umalis ang mga pulis, hindi bago pa sila nagbato ng nag-aalalang tingin sa aming direksyon. Nang kami ay muling mag-isa, hinawakan ni Fatima ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. "Elenita, mas malala ang sitwasyon kaysa sa inakala ko," sabi niya ng mahina. "Mabilis kumilos si Roberto. Gumagawa siya ng kaso laban sa iyo. Sinusubukang ipinta ka bilang isang hindi stable na babae na maaaring manakit sa kanyang sariling anak. Ano ang gagawin natin?" Tanong ko, nararamdaman ang muling pagbabalik ng takot. "Una, kailangan namin ng mas konkretong ebidensya," sagot ni Fatima. "Ang mga litrato ay isang simula, ngunit kailangan namin ang totoong bote at isang analysis na magpapatunay na naglalaman ito ng lason, at kailangan nating makahanap ng mas maraming ebidensya ng mga maniobra sa pananalapi ni Roberto." "Pero paano?" tanong ni Jasmine. "Hindi tayo pwedeng bumalik sa bahay." "Hindi ninyo kailangan," paniniguro ni Fatima. "Hihilingin ko agad ang isang search warrant. Mayroon akong mga koneksyon na maaaring mapabilis ito, lalo na kung isasaalang-alang na may menor de edad na posibleng nasa panganib." Huminto siya, tiningnan ako ng seryoso. "Elenita, kailangan mong maging malakas ngayon. Maglalaro ng marumi si Roberto.
Ipalalabas niya ang anumang bagay na makapagpapawalang saysay sa iyo. Maliliit na pagtatalo, mga sandali ng stress. Anumang bagay na maaaring madistort upang ikaw ay magmukhang hindi stable. Lumunok ako na pagtanto ang kabigatan ng sitwasyon. Paano niya ako naloko ng lubusan? Bulong ko, mas para sa sarili ko kaysa kay Fatima. Ang mga taong tulad ni Roberto ay mga master ng manipulasyon, sagot niya. Functional sociopaths na maaaring mapanatili ang isang perpektong fasad sa loob ng maraming taon. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi mo napansin. Sa sandaling iyon, nag-vibrate muli ang aking cellphone. Isa pang mensahe mula kay Roberto. Elenita, nakita na kayo ng pulis? Papunta ako sa mall ngayon, gusto ko lang tumulong. Pakiusap, huwag kang gagawa ng padalos-dalos bago ako dumating. Ipinakita ko ang mensahe kay Fatima na agad na nag-alerto. Paparating siya rito, sabi niya, tumatayo. Kailangan nating umalis ngayon. Saan? Tanong ko, tinutulungan si Jasmine na kolektahin ang kanyang mga gamit. Sa himpilan, sagot ni Fatima. Iyon ang pinakaligtas na lugar sa sandaling ito. Hindi susubukan ni Roberto na gumawa ng anuman doon at maaari naming formal na irehistro ang aming complaint bago siya dumating. Mabilis kaming umalis sa coffee shop, dumaan sa mas mahabang daan patungo sa parking lot upang maiwasan ang pangunahing pasukan. Ginabayan kami ni Fatima patungo sa kanyang kotse, isang discreet na itim na sedan, at hindi nagtagal ay patungo na kami sa himpilan. Sa panahon ng biyahe, mahigpit na hinawakan ni Jasmine ang aking kamay, ang kanyang mukha ay maputla ngunit determinado. Naalala ko kung paano niya iniligtas ang aking buhay ngayon sa simpleng note na iyon. Ilang iba pang mga asawa ang hindi nagkaroon ng parehong kapalaran. Ilan ang hindi nakapansin ng panganib hanggang sa huli na ang lahat. Ang himpilan ng pulisya ay medyo tahimik para sa isang Sabado. Direkta kaming dinala ni Fatima sa opisina ng Commander kung kanino tila mayroon siyang magandang profesional na relasyon. Commander Reyes, bati niya sa middle-aged na lalaki na nakaupo sa likod ng lamesa. Mayroon tayong seryosong sitwasyon dito. Tiningnan kami ng Commander nang may pag-usisa, inaanyayahan kaming umupo. Ang aking mga kliyente ay binabantaan ng asawa ni Ginang Mendoza, maikling paliwanag ni Fatima. Mayroon kaming ebidensya na pinlano niyang lasunin siya ngayon sa panahon ng isang kaganapan sa kanilang bahay. Tumaas ang kilay ng Commander na gulat sa kabigatan ng akusasyon. Iyan ay isang seryosong akusasyon, Attorney Reyes. At mayroon kaming seryosong ebidensya, ganti niya, sumenyas kay Jasmine na ipakita ang mga litrato. Sinuri ng Commander ang mga imahe nang mas maingat kaysa sa ginawa ng mga pulis sa coffee shop. Habang sinusuri niya, nagpatuloy si Fatima. Naniniwala rin kami na naglilipat ng pera si Ginoong Mendoza mula kay Ginang Elenita at maaaring kasangkot sa mga financial fraud. Sinubukan niyang i-discredit ang aking kliyente na nagsasabing hindi stable ang isip na hindi kailanman na-diagnose o ginamot. Naiintindihan ko, sagot ng Commander, ibinabalik ang cellphone kay Jasmine. Kailangan namin ng higit pa sa mga litrato, Attorney Reyes. Kailangan namin ang bote, toxicological analysis, konkretong ebidensya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako humihiling ng isang search warrant para sa residence, sabi ni Fatima. Inabot ang ilang dokumento na inihanda niya sa daan. May menor de edad na nasa panganib at mayroon kaming mga dahilan upang maniwala na si Ginoong Mendoza ay naglalagay ng mga maling ebidensya sa sandaling ito. Nagsimulang basahin ng Commander ang mga dokumento ng may bulong na nabuo sa pasukan ng himpilan. Sa salamin ng opisina, nakita ko si Roberto na pumapasok, sinamahan ng parehong mga pulis na lumapit sa amin sa mall. Ang kanyang mukha ay ang perpektong maskara ng pag-aalala at ginhawa nang makita kami. Elenita! Jasmine! Bulalas niya. Sinusubukang pumasok sa opisina, hinadlangan ng isang pulis sa pinto. Salamat sa Diyos at ayos lang kayo. Tumingin ang Commander mula kay Roberto patungo sa amin. Malinaw na sinusubukang tasahin ang sitwasyon. Ito ba ang lalaki na pinag-uusapan? Tanong niya. Oo, kumpirma ko. Nararamdaman ang paghigpit ng aking katawan ng instinctively. Ito si Roberto Mendoza, ang aking asawa.
Sumenyas ang commander upang payagan si Roberto na pumasok. Lumapit siya, sinusubukang yakapin si Jasmine na nakita naming umurong. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang ekspresyon ng pagkalito ay napaka nakakumbinsi na kung hindi ko alam ang totoo ay magdududa ako sa sarili ko. Elenita, bakit ka tumakas ng ganoon? Sobrang nag-alala ang mga bisita. Ginoong Mendoza, putol ng commander. Si Ginang Elenita at ang kanyang abogado ay nagre-rehistro ng complaint laban sa iyo para sa attempted homicide. Si Roberto ay tila totoong nagulat, tumingin mula sa akin patungo sa commander at pabalik sa akin. Ito ay walang katuturan, bulalas niya. Elenita, ano ang ginagawa mo? Dahil ba iyon sa gamot? Ipinaliwanag ko na sa iyo na iyon ay para lamang tumulong sa iyong mga anxiety crisis. Anong gamot? Tanong ng commander na mas interesado na ngayon. Si Elenita ay nagkaroon ng mga problema, paliwanag ni Roberto. Ang kanyang boses ay lumambot na parang ayaw niyang ibahagi ang isang masakit na bagay. Anxiety, paranoia. Minsan inireseta ng doktor sa kanya ang isang banayad na tranquilizer. Naniniwala siya na sinusubukan ko siyang i-drug, ngunit iyon ay gamot lamang na inireseta ni Dr. Santos. Nakaramdam ako ng panginginig sa aking likod. Ang kanyang narrative ay napaka-plausible, napaka-maingat na binuo. Iyan ay kasinungalingan, sagot ko. Nanginginig ang aking boses sa galit. Wala akong anumang problema sa anxiety. Hindi ko kailanman binisita ang sinumang Dr. Santos. Iniimbento niya ang lahat ng ito. Bumuntong hininga ng malalim si Roberto na parang nakikitungo sa isang mahirap na bata. Nakikita ninyo? Sabi niya sa commander. Tinanggihan niya ang kanyang kondisyon sa loob ng maraming buwan, kahit na tumatanggi siyang inumin ang gamot ng regular na nagpapalala lamang ng mga episode. Ginoong Mendoza, putol ni Fatima, ang kanyang boses ay matalas na parang labaha. Ang aking kliyente ay hindi kailanman na-diagnose ng anumang psychological disorder. Maaari mo bang ipakita ang medical records na magpapatunay sa iyong mga alegasyon? Nag-alinlangan si Roberto sandali, halos hindi napapansin, ngunit nandoon. Maaari ko itong hilingin kay Dr. Santos sa Lunes, sagot niya. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga ngayon. Nag-aalala ako para kina Elenita at Jasmine. Gusto ko lang silang iuwi ng ligtas. Hindi iyon magiging posible sa ngayon, pahayag ng commander para sa aking kaginhawaan. Mayroon kaming mga seryosong akusasyon mula sa magkabilang panig na kailangang imbestigahan. Doon tumayo si Jasmine, na nanatiling tahimik hanggang noon. Narinig ko ang lahat, sabi niya, nakatingin ng direkta kay Roberto. Narinig ko siya sa telepono kagabi, nagpaplano na lasunin ng aking mama. Sabi mo magmumukha itong heart attack? Sabi mo, haharapin mo ako pagkatapos? Sinungaling ka? Ang ekspresyon ni Roberto ay nagbago sandali, isang flash ng galit na mabilis na nakamaskara ng pag-aalala. Jasmine, mahal, sabi niya ng mahina. Siguro nagkamali ka ng pagkakaintindi. Nag-uusap ako tungkol sa negosyo sa telepono. Baka narinig mo ang bahagi ng pag-uusap at nalito ka. Hindi ako nalito ng anuman, ganti ni Jasmine. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mga luha na nagsisimulang mabuo. Gusto mong patayin ang mama ko para sa pera ng insurance. 50 milyong piso. 50,000. Ikaw ay bangkarote. Nakita ko ang mga dokumento. Ang mukha ni Roberto ay bahagyang tumigas. Elenita, sabi niya, lumingon sa akin. Nakikita mo ba ang ginagawa mo? Naglalagay ka ng mga ideya sa ulo ni Jasmine. Pinapaniwala siya sa mga kabaliwan na yan. Ito ay psychological abuse. Bago pa ako makasagot, muling bumukas ang pinto ng opisina. Isang pulis ang pumasok, may hawak na envelope. Commander, sabi niya. Katatanggap lang namin ng mga preliminary results mula sa forensics sa residence ng Mendoza. Gusto mo itong makita? Binuksan ng commander ang envelope at sinuri ang nilalaman nito na may seryosong ekspresyon. Ang tensyon sa opisina ay palpable. Si Roberto ay walang kagalaw-galaw na parang estatwa. Mahigpit na hinawakan ni Jasmine ang aking kamay. Maingat na pinapanood ni Fatima ang bawat reaksyon. Kagiliw-giliw,
Bulong ng commander sa wakas, tumingin ng direkta kay Roberto. Ginoong Mendoza, binanggit mo ang dugo na natagpuan sa kwarto ng menor de edad. Tama? Tumango si Roberto, ang kanyang ekspresyon ng pag-aalala ay perpektong ginawa. Oo, nang pumasok ako sa kwarto pagkatapos tumakas sina Elenita at Jasmine, napansin ko ang mga mantsa sa alpombra. Nagpanik ako, inisip ang pinakamasama. Kagiliw-giliw, patuloy ng commander, inilagay ang mga papel sa lamesa. Dahil ayon sa preliminary analysis na ito, ang dugo na natagpuan sa kwarto ay wala pang 2 oras at ang blood type analysis ay hindi tumutugma kay Ginang Elenita o sa menor de edad. Nakita ko ang maskara ni Roberto na nag-alinlangan sandali. Hindi ko naiintindihan, utal niya. Paano iyan? Ang dugo, paliwanag ng commander ng dahan-dahan, ay tumutugma sa iyong blood type, Ginoong Mendoza, na nagpapahiwatig ng malakas na ikaw ang naglagay nito doon. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa opisina. Si Roberto ay tila mabilis na nagkakalkula ng kanyang susunod na hakbang. Imposible iyan, sabi niya sa wakas. Dapat mayroong pagkakamali sa mga test. Hindi man lang ako nagkasugat ngayon. Sa katunayan, patuloy ng commander, nahanap ng forensics ang isang maliit na bote ng dugo na nakatago sa ilalim ng iyong drawer ng medyas. Mukhang kinuha mo ang sarili mong dugo ng mas maaga. Ang mukha ni Roberto ay kitang-kita na namutla. Bukod pa rito, patuloy ng commander, nakita namin ito. Kinuha niya mula sa envelope ang isang litrato ng amber vial na kinunan ni Jasmine. Ngayon ay nasa isang evidence bag. Ang nilalaman ay sinusuri, ngunit ang mga preliminary test ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang sangkap na katulad ng arsenic. Hindi eksaktong isang bagay na inaasahang makikita sa isang gamot para sa anxiety, hindi ba, Ginoong Mendoza? Biglang tumayo si Roberto, ang kanyang mukha ay baluktot sa isang pinaghalong galit at panik. Ito ay walang katuturan, isang setup. Si Elenita ang naglagay nito. Kailan eksaktong ginawa niya iyon? Tanong ni Fatima ng mahinahon. Kung isasaalang-alang na siya at si Jasmine ay narito ng higit sa 2 oras at ayon sa iyong sariling mga salita, tumakas sila mula sa bahay kaninang umaga. Tumingin si Roberto sa paligid na parang isang hayop na na-corner. Hindi ninyo naiintindihan, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Hindi si Elenita ang iniisip ninyo. Siya ay manipulative. Ninanakawan niya ako sa loob ng maraming buwan. Kagiliw-giliw na binanggit mo ang pagnanakaw, putol ng commander. Dahil nakita rin namin ang mga bank documents na medyo interesante sa iyong opisina. Regular na paglilipat mula sa joint account patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ito ay parang panonood ng isang kastilyo ng card na gumuho. Ang bawat bagong pagbubunyag ay sinira ang maingat na binuong fasad ni Roberto. Ang kanyang mukha na dating larawan ng mapagmahal na pag-aalala, ngayon ay nagpakita kung ano ang laging nakatago sa ilalim ng ibabaw, malamig na galit, kalkulasyon, pagkasuklam. Ang lahat ng ito ay may paliwanag, pilit niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na nagdadala ng parehong paniniwala. Sigurado akong mayroon, sagot ng commander, tumayo, at magkakaroon ka ng maraming pagkakataon upang ipaliwanag ang lahat ng ito ng pormal. Roberto Mendoza, ikaw ay inaresto para sa investigasyon para sa attempted homicide, falsification of evidence, false communication of a crime, at financial fraud. Suminyas ang commander sa mga pulis na naghihintay sa pinto. Ito ay parang isang switch na na-trigger sa loob ni Roberto. Sa isang iglap, ang buong fasad ng nag-aalalang lalaki ay ganap na nawala. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang ekspresyon na hindi ko pa nakita. Purong kasamaan, krudo na puot na nakadirekta sa akin. Wala kang kwentang babae. Sigaw niya, sumulong patungo sa akin. Sinira mo ang lahat. Hinawakan siya ng mga pulis bago pa niya ako maabot, ngunit hindi bago ko nakita ang tunay na Roberto. Ang halimaw na nagtago sa likod ng mga ngiti at maling pagpapakita ng pagmamahal sa loob ng 2 taon. Talaga bang inakala mong mahal kita? Ungol niya, nakikipaglaban sa mga pulis na humahawak sa kanya. Ang tanga mong propesora at ang problemado mong anak. Wala kang halaga kundi ang pera mo at ang insurance.
Nanginig si Jasmine laban sa akin, nanginginig sa karahasan ng pagsiklab na iyon. Niyakap ko siya ng protective, nanonood ng shock habang pinupusasan ng mga pulis si Roberto, na nagpatuloy sa pagsigaw ng mga obscenidad. "Dalhin ninyo siya rito," utos ng commander. At kinaladkad ng mga pulis si Roberto palabas ng opisina, ang kanyang mga sigaw ay umaling-aungaw sa pasilyo. Nang magsara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Lumingon ang commander sa amin na may ekspresyon na pinaghalong kalungkutan at ginhawa. "Ginang Mendoza, sa tingin ko ikaw at ang iyong anak ay kailangang magbigay ng formal na mga pahayag, ngunit bago iyon, gusto kong humingi ng paumanhin sa nangyari." Tumango ako ng mechanically, pinoproseso pa rin ang pagbabago na nasaksihan ko. Ang lalaking sumisigaw ng mga insulto ay hindi ang Roberto na kilala ko o inakala kong kilala ko. Ito ay parang namuhay ako kasama ng isang estranghero sa loob ng 2 taon, natutulog sa tabi ng isang predator bawat gabi. "Elenita," sabi ni Fatima ng mahina, hinawakan ng aking kamay. "Ayos ka lang ba?" "Hindi ko alam," sagot ko ng tapat. "Sa tingin ko, kailangan ng oras upang maintindihan ang lahat ng ito." Inalok kami ng commander ng tubig at iminungkahi na magpahinga muna kami bago gawin ang formal na mga pahayag. Tumanggap ako, niyakap si Jasmine na tila nasa state of shock. "Iniligtas mo ang buhay ko ngayon," bulong ko sa kanya. "Hindi ko iyon malilimutan kailanman." Tumango lang siya, tahimik na luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Ang mga sumunod na oras ay lumipas sa isang blur ng mga pahayag, forms, at bureaucratic procedures. Sinabi ko ang lahat ng detalyado. Kung paano ko nakilala si Roberto pagkatapos ng aking diborsyo. Kung paano niya ako nilandi sa kanyang tila kabaitan at seguridad. Kung paano unti-unti niyang sinimulan ang pagkontrol sa aming pananalapi at i-isolate kami mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Inilarawan ni Jasmine ang narinig niya noong nakamamatay na gabing iyon, kung paano niya nakita ang mga dokumento at ang bote, at kung paano siya gumawa ng matapang na desisyon na ipasa sa akin ang note na iyon. "Magkunwari kang may sakit at umalis ka na." 5 simpleng salita na nagpabago sa lahat, na nagligtas sa akin mula sa isang nakakatakot na kapalaran. Nagpatuloy ang forensic sa aming bahay sa buong gabi. Nakakita ng mas maraming ebidensya ng malawak na financial fraud ni Roberto. Sistematiko niyang nailipat ang halos lahat ng pera na pag-aari ko sa mga secret account. Pinirmahan niya ang aking lagda sa mga dokumento. Kinuha pa niya ang life insurance na nagkakahalaga ng 50 milyong piso, 550,000, 550,000, nang walang tunay na kaalaman ko. Pumirma ako, iniisip na ito ay isang residential insurance. Kinumpirma ng test ng bote ang alam na namin. Naglalaman ito ng pinaghalong arsenic at iba pang mga sangkap na kung in-ingest ay magdudulot ng mga sintomas na katulad ng heart attack. Isang tila natural na kamatayan na hindi magdudulot ng paghinala. Nang matapos kami sa himpilan, lampas na ng hating gabi. Si Roberto ay formal na inaresto at maghihintay ng custody hearing. Dinala kami ni Fatima sa kanyang bahay na iginiit na hindi kami maaaring bumalik sa amin. Hindi lamang dahil ito ay isa pa ring crime scene, ngunit dahil ang mga alaala ay magiging masyadong masakit. "Maaari kayong manatili sa akin hanggat kailangan ninyo," sabi niya, ipinakita ang guest room. "Bukas, pag-iisipan natin kung ano ang susunod na gagawin." Noong gabing iyon, nakahiga sa tabi ni Jasmine sa kama ni Fatima, hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Roberto na nagbabago. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata nang gumuho ang kanyang fakad sa wakas. Paano ako naging ganoon kabilis mabulag? Paano hindi ko napansin ang mga palatandaan na nasa harap ko lang? "Mama," bulong ni Jasmine sa dilim. Ang kanyang boses ay maliit at vulnerable. "Sa tingin mo, hindi niya talaga kami minahal? Kahit kaunti?" Ang tanong ay naghati sa aking puso. Sa kabila ng lahat, si Jasmine ay isa pa ring dalagita na nawalan ng isang father figure. Una, ang sarili niyang ama sa diborsyo at ngayon si Roberto sa nakakatakot na paraan. "Hindi ko alam, anak,"
Sagot ko ng tapat. Ngunit ang alam ko ay, ang problema ay wala sa atin, nasa kanya iyon. Ang ilang tao ay ganoon, hindi kayang magmahal ng totoo. Nakikita ang iba bilang mga instrument lamang para sa kanilang sariling kapakinabangan. Nanatili siyang tahimik sa loob ng mahabang sandali. Paano tayo magpapatuloy, Mama? Tanong niya sa wakas. Iyon ang million-dollar question. Paano namin muling itatayo ang aming buhay pagkatapos ng isang napakalalim na pagtataksil? Paano muling magtitiwala sa sinuman? Isang araw sa isang pagkakataon, sagot ko, niyakap siya. Magkasama, laging magkasama. Sa mga linggo na sumunod, natuklasan namin ang buong lawak ng web of lies ni Roberto. Hindi siya ang matagumpay na negosyante na inaangkin niyang siya. Ang kanyang kumpanya ay bangkarote na sa loob ng maraming taon. Nagpakasal siya sa akin ng partikular, naghahanap ng aking mana, ang kondominium na ibinenta ko sa isang malaking halaga pagkatapos ng pagkamatay ng aking mga magulang. Ang bawat romantikong kilos, ang bawat deklarasyon ng pag-ibig, ang bawat sandali na inakala kong espesyal, lahat ay kinakalkula, bahagi ng isang malamig at metodiko na plano. Ibinunyag din ng investigasyon na hindi ako ang una niyang biktima. May isa pang babae bago ako, si Lucia, isang byuda na namatay ng natural 6 na buwan pagkatapos ng kasal nila. Sa oras na iyon, walang naghinala ng anuman. Nagkaroon siya ng mga problema sa puso noon, kaya't ang heart attack ay hindi nagtaas ng red flags. Si Roberto ay nagmana ng lahat, mabilis itong ginastos, at pagkatapos ay nakita ang kanyang susunod na biktima. Ako. Ang trial ay isang media spectacle. Ang kwento ng isang asawa na nagplano na lasunin ang kanyang asawa para sa pera, na nahadlangan lamang ng pag-aalerto ng isang matapang na dalagita, ay nakuha ang atensyon ng publiko. Kami ni Jasmine ay kailangang balikan ang nakakatakot na araw na iyon ng maraming beses. Sa mga pahayag, sa mga interview sa mga prosecutor, sa korte mismo. Ngunit hindi tulad ng kinatatakutan ko, ang proseso, bagaman masakit, ay isa ring anyo ng catharsis. Ang bawat pagbubunyag, ang bawat ebidensya na ipinakita ay tumulong sa akin na maintindihan na hindi ako nagkasala, na hindi ako stupid dahil hindi ko napansin. Si Roberto ay isang bihasang sociopath, isang predator na pinino ang kanyang sining sa loob ng maraming taon. Ang hatol nang dumating sa wakas ay mabigat. 30 taon para sa attempted homicide na may kwalifikasyon kasama ang 15 na taon para sa financial fraud na may matinding indikasyon ng pagkakasangkot sa pagkamatay ng ex-wife na sinisiyasat pa rin. 6 na buwan pagkatapos ng nakamamatay na Sabado na iyon, kami ni Jasmine ay lumipat sa isang bagong kondominium sa ibang lugar. Ito ay mas maliit kaysa sa bahay na ibinahagi namin kay Roberto, ngunit ito ay sa amin, isang espasyo na walang toxic na alaala, isang bagong simula. Noong umagang iyon, habang nag-aalis ako ng ilang libro, nakakita ako ng isang maliit na nakatiklop na piraso ng papel sa pagitan ng mga pahina ng isang romance novel. Agad kong nakilala ang sulat kamay ni Jasmine at ang mga salita ay nagdala sa akin pabalik sa mahalagang sandaling iyon. Magkunwari kang may sakit at umalis ka na. Maingat kong inilagay ang note sa isang maliit na kahon na kahoy na pinanatili ko sa aking nightstand. Isang permanenteng paalala, hindi lamang ng panganib na hinarap namin, ngunit pati na rin ng lakas na natuklasan namin sa aming sarili upang mapagtagumpayan ito. 1 taon ang lumipas mula noong araw ng note. Ang buhay ay nagpatuloy tulad ng laging nangyayari kahit na pagkatapos ng pinaka-traumatic na mga kaganapan. Kami ni Jasmine ay nakakita ng isang bagong normal, bagaman nagdadala kami ng mga invisible scars mula sa nakakatakot na karanasan na iyon. Isang partikular na maaraw na Sabado ng hapon, nasa kusina kami ng aming kondo, naghahanda ng tanghalian ng magkasama, isang bagay na naging lingguhang ritual para sa amin. Pinanood ko si Jasmine na naghihiwa ng mga kamatis nang may katumpakan. Ang kanyang mukha ay concentrated sa gawain. Lumaki siya ng husto sa taong ito, hindi lamang pisikal, ngunit sa pagkamay gulang at panloob na lakas. May iniisip ka ba? Sabi niya, napansin ang aking tingin. Iniisip ko kung gaano tayo kaswerte, sagot ko, nagulat kaming dalawa sa katapatan ng mga salitang iyon.
Tumaas ang isang kilay ni Jasmine nang hindi makapaniwala. Swerte, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin sa halimaw na iyon? Tumango ako, inilagay ang kutsara sa counter at lumingon ng buo sa kanya. Oo, swerte. Hindi dahil nakita namin si Roberto, syempre, ngunit dahil nabuhay kami, dahil mayroon kaming isa't isa, dahil ikaw ay naging sapat na matapang upang iligtas ako noong araw na iyon. Namula ang leeg ni Jasmine. Kahit pagkatapos ng isang taon, hindi pa rin siya komportable kapag binabanggit ko ang kanyang katapangan. Kahit sino ay gagawin ang pareho, bulong niya. Hindi gagawin, pilit ko. Maraming tao ang nanigas sa takot. Nagduda sila sa narinig nila, naghintay sila ng mas maraming ebidensya. Kumilos ka ng mapagpasyahan at iniligtas mo ang buhay ko. Ngumiti si Jasmine nang mahiyain, ibinalik ang kanyang atensyon sa mga kamatis. Alam mo ba ang sinabi ni Dr. Berta sa therapy ngayong linggo? Tanong niya, bahagyang binago ang paksa. Sabi niya ang mga survivor ng trauma ay madalas na nagkakaroon ng sixth sense upang makita ang panganib. Baka iyon ang dahilan kung bakit laging may nararamdaman akong kakaiba kay Roberto kahit na wala kang nakita. Si Dr. Berta ay ang aming therapist. Oo. Nagpasya kaming pumunta sa therapy nang magkasama pagkatapos ng trauma. Isa sa pinakamahusay na desisyon na ginawa namin. Tama siya, tinanggap ko. Lagi kang sensitive sa mga tao sa paligid mo, kahit noong bata ka pa, at pagkatapos ng mahirap na diborsyo sa tatay mo. Hinayaan kong mamatay ang pangungusap sa hangin, ayaw nang magdala ng mas masakit na alaala. Ang diborsyo ko sa aking unang asawa ay turbulent, naganap niyang inabandona ang kanyang mga responsibilidad sa pagiging ama. Si Jasmine ay 9 na taong gulang lamang noon at ang pagtanggi ay nag-iwan ng mga marka. Oo, sa tingin ko natuto akong makilala ang mga lalaki na hindi mapagkakatiwalaan, sabi niya na may karunungan na lampas sa kanyang edad. Nagpatuloy kami sa paghahanda ng tanghalian sa isang komportabling katahimikan. Bawat isa ay nawala sa sarili niyang iniisip. Ang kondo ay puno ng natural light. Ang aroma ng sariwang mga spice ay pumuno sa hangin at may pakiramdam ng kapayapaan na matagal kong inakala na hindi ko na muling mararamdaman. Tumunog ang doorbell, nakagambala sa aming sandali. Si Fatima siguro, komento ko, tiningnan ang relo. Laging maaga siyang dumating. Si Fatima ay naging higit pa sa aming abogado. Siya ay isang malapit na kaibigan, isang pare-pareho na presensya sa aming paglalakbay ng paggaling. Binuksan ko ang pinto at nandoon siya. May hawak na isang bote ng wine at isang masiglang ekspresyon. May balita ako, anunsyo niya. Pumasok at niyakap ako bago gawin ang pareho kay Jasmine. Mabuting balita para sa pagbabago. Umupo kami sa sala, nag-usisa kung ano ang nagdulot kay Fatima ng labis na sigasig. Sa wakas ay nakuha ng pulis ang nawawalang ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Lucia, ang unang asawa ni Roberto, paliwanag niya, tumutukoy sa byuda na namatay ng misteryoso. Hinukay nila ang bangkay at nakita ang mga bakas ng arsenic na napanatili sa buhok at kuko. Nakaramdam ako ng panginginig sa aking gulugod. Ang kumpirmasyon na talagang pinatay ni Roberto ang isang babae bago sinubukang gawin ang pareho sa akin ay nakakabahala, ngunit nagdala rin ito ng isang kakaibang pakiramdam ng pagpapatunay. Nangangahulugan iyon, sinimulan ko, halos hindi makabuo ng tanong. Nangangahulugan iyon na siya ay lilitisin para sa qualified homicide, kumpirma ni Fatima, na isinasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang sentensya at ang mga bagong ebidensya marahil ay magreresulta sa life imprisonment nang walang posibilidad ng parol. Bumuntong hininga ng malakas si Jasmine. Kaya wala na siya sa kulungan? Hindi na kailanman, paniniguro ni Fatima nang may katatagan. Hindi na siya makakasakit ng sinuman kailanman. Ang balita ay dapat na nagdulot lamang sa akin ng ginhawa, ngunit natuklasan ko na ang aking damdamin ay mas komplikado. May kalungkutan din, hindi para kay Roberto, ngunit para sa mga buhay na sinira niya kasama na si Lucia na hindi nagkaroon ng swerte na magkaroon ng isang Jasmine na magliligtas sa kanya. May isa pa, patuloy ni Fatima, ang kanyang tono ay nagbago sa isang bagay na mas magaan.
Ang pagbebenta ng ari-arian ni Roberto ay natapos na sa wakas. Bilang bahagi ng restitution agreement, ang buong halaga ay ililipat sa inyo. Hindi iyon ang lahat ng ninakaw niya, ngunit ito ay isang simula. Tumingin ako kay Jasmine na mukhang nagulat din. Magkano? Tanong ko. Humigit kumulang 25 milyong piso. 25,000, 25,000, sagot ni Fatima. Sapat upang matiyak na si Jasmine ay makakapag-aral sa anumang universidad na gusto niya at upang bigyan kayo ng financial security na nawala ninyo. Ito ay isang malaking halaga, lalo na pagkatapos ng isang taon na namumuhay ng napaka-economical, ginagamit lamang ang natira sa aking mga savings at ang aking sweldo bilang isang propesora sa universidad. Hindi ko alam ang sasabihin, bulong ko. Sabihin mo na ipagdiriwang natin sa wine na ito, mungkahi ni Fatima, itinaas ang bote na dinala niya. At sa wakas ay maaari na nating isara ang pahinang ito at tumingin sa hinaharap. Habang binubuksan ni Fatima ang wine at tinatapos ni Jasmine ang paghahanda ng tanghalian, pumunta ako sa aking kwarto at binuksan ang maliit na kahon na kahoy kung saan nakaimbak ang note na nagligtas sa aking buhay. Tiningnan ko ang 5 salitang iyon sa loob ng mahabang sandali. Pinag-iisipan kung paano ang isang bagay na napakaliit at simple ay ganap na nagbago sa takbo ng aming buhay. Magkunwari kang may sakit at umalis ka na. Kung hindi naging sapat na mapagmasid si Jasmine upang mapansin ang mga senyales, kung hindi siya naging sapat na matapang upang kumilos, nag-atubili ako sa pag-iisip ng alternatibo. Bumalik ako sa sala kung saan masiglang nag-uusap sina Fatima at Jasmine tungkol sa mga plano sa universidad na ngayon ay mukhang mas feasible na. Tiningnan ko sila, ang aking matalino at matapang na anak, ang aking matapat at mabangis na kaibigan. Nakaramdam ako ng isang alon ng pasasalamat na napakatindi na halos hindi ako makahinga. Isang toast, sabi ko, itinaas ang aking baso pagkatapos na magserbisyo si Fatima ng wine. Para sa mga bagong simula. Para sa mga bagong simula, ulit nila ng sabay-sabay. Habang tinikman namin ang aming tanghalian, nag-uusap tungkol sa hinaharap sa halip na sa nakaraan. Napagtanto ko na kahit na mananatili ang mga scars, naging marka sila ng kaligtasan, hindi lamang ng trauma. Sinubukan kaming sirain ni Roberto, ngunit sa huli, ang kanyang pagtataksil ay nagpalakas sa amin sa mga paraan na hinding-hindi niya maiisip. Natuto akong magtiwala sa aking mga instinct muli upang makilala ang mga red flag sa mga relasyon at, ang pinakamahalaga, upang pahalagahan ang lakas na nasa loob ko. Isang lakas na laging nandoon, ngunit natuklasan ko lamang nang mas kailangan ko ito. Lumaki si Jasmine mula sa isang insecure na dalagita patungo sa isang kumpiyansa na dalaga na alam ang sarili niyang halaga. Ang therapy ay tumulong sa kanya na iproseso hindi lamang ang trauma kay Roberto, ngunit pati na rin ang pag-iwan ng kanyang biological father. Nag-uusap siya ngayon tungkol sa pag-aaral ng psychology, inspirasyon ng paraan kung paano kami tinulungan ng therapy na gumaling. Mama, sabi ni Jasmine habang naguhugas kami ng pinggan pagkatapos ng tanghalian, si Fatima ay tumutulong sa pagliligpit ng malinis na pinggan. Naaalala mo ba ang pag-uusap na iyon na nagkaroon tayo sa ospital pagkatapos na mangyari ang lahat? Tumango ako, naaalala ang mga maulap na araw pagkatapos ng pagkakakulong ni Roberto, nang kumuha kaming dalawa ng kumpletong medical examination upang matiyak na hindi niya sinimulan ang paglason sa amin ng dahan-dahan, kahit bago pa ang nakamamatay na araw na iyon. Tinanong mo ako kung paano tayo magpapatuloy, patuloy ni Jasmine, at sinabi mo, isang araw sa isang pagkakataon, magkasama. Naaalala ko, sagot ko, nakaramdam ng buhol sa lalamunan. Sa tingin ko, nagagawa natin iyon, hindi ba? Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na nagpapaliwanag sa kanyang mga mata. Ang pagpapatuloy, ibig kong sabihin. Oo, tinanggap ko. Niyakap siya ng mga kamay na basa pa rin ng sabon. Tiyak na nagagawa natin iyon. Noong gabing iyon, pagkaalis ni Fatima at pagkatapos matulog ni Jasmine, umupo ako sa balcony ng aming kondo. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod. Inisip ko ang lahat ng iba pang mga babae na maaaring nasa sandaling iyon ay nabubuhay, kasama ng kanilang sariling mga Roberto, walang kamalayan sa panganib sa ilalim ng kanilang sariling mga bubong.
Nagpasya ako noon na ang aming kwento ay kailangang sabihin, hindi lamang bilang isang babala, ngunit bilang isang mensahe ng pag-asa upang ipakita na posible na mabuhay sa pinakamasamang pagtataksil at muling itayo na ang mga hitsura ay nakakalinlang at na kung minsan ang aming kaligtasan ay nagmumula sa kung saan hindi namin inaasahan, tulad ng isang simpleng note na minadaling isinulat ng isang dalagita. Nagsimula akong magsulat ng kwentong ito kinabukasan, ang aming kwento, ang kwento ng note na nagligtas sa aking buhay. At kung binabasa mo ito ngayon, sana ay dalhin mo ang 2 aral na natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. Magtiwala sa iyong mga instinct kapag may isang bagay na tila mali, kahit na hindi mo maipaliwanag kung bakit. At huwag na huwag mong minaliitin ang kapangyarihan ng isang maliit na kilos ng katapangan, tulad ng 5 salita na isinulat ng aking anak noong Sabado ng umaga. Mga salita na gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Magkunwari kang may sakit at umalis ka na. Kung minsan, upang mahanap ang iyong tunay na lakas, kailangan mo munang magkunwari na mayroon ka nito at pagkatapos ay isang araw ay napagtanto mo na hindi ka na nagkukunwari. Nawala si Roberto, pero ang natira sa akin ay ang tunay kong lihim na yaman, ang lakas ng loob ni Jasmine. Ang noto na iyon, ang 5 salita, iyon ang aming guidance. Kung naramdaman mo na may mali, makinig ka sa iyong instinct, huwag kang matakot, huwag. Ang aming kwento ay patunay na kahit ang pinakamasakit na pagtataksil ay makakaya. Ang 25,000 na restitusyon ay makakatulong. Pero ang healing? Iyon ay galing sa pagiging magkasama namin. Kaya't mag-ingat ka. At please, subscribe na at i-share mo ito. Gusto naming marinig ang iyong kwento.